Mr. Silent Channel. Kabanata 3161-3170. Blinked. Sa sorpresa ni Yang Yian, ang 7th Saint Demon Spirit ay yumukod ng may paggalang sa kanya at tinawag siyang Heavenly Emperor. Mukhang alam na niya ang lahat. Siya ay nagkaroon. Orihinal na inakala na ang pakiramdam ng pagiging kabilang ng mga Saint Demon Spirit na ito na matagal nang umalis ay iba mula sa ika-13 Saint Demon Spirit na sumunod sa kanya palabas. Ngayon parang masyado na siyang nag-iisip. Kahit na ang 7th Saint Demon Spirit ay pumirma ng isang kontrata sa Purple Shin God at Demon, hindi ito nakaapekto sa kanyang pakiramdam ng pagiging kabilang sa Heavenly Court. Maaari itong maramdaman. Ang mga Saint Demon Spirit na ito ay may pananampalataya. 7th Miss, huwag kang masyadong magalang. Bumangon ka na. Sumenya si Yang Yian. Sa sandaling ito, ang Purple Shin God at Demon ay naikuyom ang kanyang mga kamao at bahagyang yumuko kay Yang Yian, na nagsasabing, binabati ni Zikan ang Heavenly Emperor. Bilang dakilang elder ng Holy Demon Sect, natural niyang narinig ang pangalan ni Yang Yian, at mula sa 7th Saint Demon Spirit, alam ng Purple Shin God at Demon ang tungkol sa Holy Heavenly Emperor, at alam pa niya ang tungkol sa nakaraan at kasalukuyang buhay ni Yang Yian, kaya hindi siya nang ahas na maging mayabang sa harap ni Yang Yian. Kasamang the West Zikan, hindi na kailangang maging magalang. Ikinumpas ni Yang Yiu ang kanyang kamay. Sino ang maaaring maging karapat-dapat sa kagandahang loob ni Zikan God at Demon sa kanyang kasalukuyang katayuan o paglilinang, ngunit siya ay magalang pa rin. Kung wala na, dahil lang tinulungan ni Zikan God at Demon ang kanyang anak na siyang Xingfu, kailangan niyang maging magalang sa Zikan God at Demon. Grand Elder, ito ang aking ama na siyang Yiyo. Sa sandaling ito, tumayo siyang Xingfu at nagsalita. Hindi alintana kung sinabi man ng 13th sister sa Grand Elder ang tungkol sa relasyon niya sa kanyang ama, kailangang ipakilala siya ni Yang Xingfu ng ganito, kung hindi, ito ay hindi magalang at magiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ni Grand Elder Zikan God at Demon. Master, huwag kang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Alam ko na ang tungkol sa bagay na iyon. Buong-buo kitang susuportahan sa anumang gusto mong gawin sa susunod. Si Zikan God at Demon ay isang matalinong tao. Itinuro niya ito sa isang pangungusap at ipinahayag ang kanyang posisyon sa harap ni Yang Yiu. Sa katunayan, sa pagkakaroon ng Saint Demon Spirit Old 7, wala siyang pagpipilian. Ang ikinagulat niya ay si Yang Yiu talaga ang master ng Saint Demon Spirit Old 7. Walang choice. Hindi kayang ipagkanulo ng Saint Demon Spirit Old 7 ang kanyang amo na si Yang Yian. Nagkaroon ng kontrata sa pagitan niya at ng Saint Demon Spirit Old 7, na isang pantay na kontrata. Masasabing kung wala ang Saint Demon Spirit Old 7, hindi niya makukuha ang lahat ng mayroon siya ngayon. Sa hinaharap, kailangan niyang umasa sa Saint Demon Spirit Old 7 para sumulong at patunayan ang kanyang Dao. At may isa pang bagay na inaalala niya, iyon ay si Zikan God at ang Demon ay nag-aalala na si Yang Yian ay kunin mula sa kanya ni Yang Yian ang Saint Demon Spirit Old 7. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yian ang master ng Saint Demon Spirit Old 7. Hanggat may sinabi ang master, maaaring wakasan ng Saint Demon Spirit Old 7 ang kontrata sa kanya, na hindi niya gusto. Kaya nang lumapit sa kanya ang ika-13 sister para ipaliwanag ang lahat, nakagawa na ng desisyon si Zikan God at Demon. Ano man ang gustong gawin ni Yang Yian at ng kanyang anak, tutulong siya, hanggat hindi nila aalisin si Saint Demon Spirit Old 7. Pagkaraan ng napakaraming taon, ang Saint Demon Spirit Old 7 ay hindi na isang Saint Demon Spirit na partner sa kanya, ngunit isang sisterly relationship, at hindi niya magagawa kung wala ang Saint Demon Spirit Old 7. Paano si Yang? Nang marinig ang halos hubad na pahayag ni Zikan God at Demon, ito ay lampas sa kanyang inaasahan. Ngunit naisip din niya ang ideya ni Zikan God at Demon. Natawa siya at sinabing, dahil nandito tayong lahat, huwag masyadong formal. Fellow the West Zikan, please take a seat. Pagkatapos sabihin iyon, tinitingnan ang mala espiritu na hitsura ng Saint Demon Spirit Old 7, ngumiti din si Yang Yian at sinabing, tatawagan kitang Little 7. Tulad ng utos ng Emperador ng Langit. Ang Saint Demon Spirit Old 7 ay magalang at hindi nang ahas na maging walang galang. Ngumiti si Yang Yian at sinabi, Little 7, dapat kang mag-transform sa isang tao tulad ng 13, para mas maging natural ka. Lahat ay maaaring umupo at magsalita ng walang pagpipigil. Wala akong masyadong rules. Oo, Emperador ng Langit. Natapos magsalita ang Saint Demon Spirit Old 7, ngunit isang banal na liwanag ang kumislap, at siya ay naging isang dalaga. Medyo kamukha niya si Zikan God at Demon, pero hindi siya nagsuot ng belo. Nakasuot din siya ng purple na parang Zikan God at Demon, halos pareho lang. Siyempre, kahit na ang Saint Demon Spirit Old 7 ay naging anyo ng Zikan God at Demon, si Yang Yian ay hindi magugulat, dahil ang bawat Saint Demon Spirit ay may 36 na paraan ng pagbabago, at ang hininga at hitsura ay maaaring mabago. Ito ang kanyang talento. Matapos makaupo ang lahat, hindi na nagpahangin si Yang, na nagpaginhawa kay Zikan Shenmo at Saint Demon Spirit Old 7.
Sinulyapan ni Yang Yian ang kanyang anak na si Yang Xingfu, at sinabing, ideya mo ito, maaari mong gawin iyon. Nag-isip din si Yang Xingfu sa oras na ito, at direktang sinabi kay Zikan Shenmo, Grand Elder, ang aking ama ay pumunta sa Northland sa pagkakataong ito upang hanapin ang lokasyon ng tanggo. Nang nagsalita si Yang Xingfu, kumislap ang nakatalukbong mga mata ni Zikan Shenmo, na parang nahulaan niya ito. Pagkalipas ng ilang minuto, nang matapos na sabihin ni Yang Yian ang buong plano, dahan-dahan ding sinabi ni Zikan Shenmo, sa kasong ito, pupunta ako sa Shuiwu Shenzang ng personal para iimbitahan si Shuiwu Jian na pumunta. Noon pa man ay pinaghihinalaan ni Shuiwu Jian na ang Shengmo sect ko ay mayroong water source Shenmo Monument, at sa palagay ko ay darating siya. Ito ay itinuturing na isang agarang kasunduan. Si Yang Yian ay prangka kaya nagulat siya. Sa kanyang mga mata, itong Purple Chin God at Demon ay isa ring malakas na tao sa ikalimang antas ng Hidaw, kahit isang antas na mas mataas kaysa sa kanya, at umabot sa ikalimang antas ng Hidaw. Ang gayong malakas na tao ay hindi madaling makipagsapalaran, lalo na kapag kaharap si Shui Wujian, na isang malakas na tao sa unang antas ng Shengdao. Dapat niyang malaman ito, ngunit sumang-ayon siya ng walang pag-aalinlangan. Lampas talaga sa inaasahan niya. Nang naisip lang ito ni Yang Yian, hindi niya inaasahan na sasabihin ni Purple Chin God at Demon, mapapangako kung haharapin ko si Shui Wujian ng buong lakas, ngunit mayroon din akong kahilingan. Sana ay tuparin ito ni Emperor Yuntian. Kailan? Narinig ito ni Yang Yian, nakaramdam siya ng kagaanan. Tama, dapat may ilang kondisyon para maging makatwiran. Tumingin siya sa Purple Chin God at Demon at sinabing, Dao Yu, pakisabi ang kahit anong gusto mo. Hanggat kaya ni Yang, hindi ako tatanggi. Dahil madaling sumang-ayon si Purple Chin God at Demon, hindi siya maramo na tao. Sa oras na ito, ang Purple Chin God at Demon ay tumingin sa Holy Demon Spirit Old 7 sa tabi niya na may magiliw na tingin, at pagkatapos ay tumingin kay Yang Yian at sinabing, kung ikukumpara sa Yuntian Di, alam din niya na ang relasyon sa pagitan ko at Old 7 ay isang pantay na contractual na relasyon, at kami rin ay magkatuwang na tumulong sa isa't isa. Sa hindi mabilang na mga taon, kami ay naging malapit din sa kanyang kapatid na babae. Muling bumukas ang Heavenly Court at tinawag siya ng Emperor balang araw, aalis na siya, gusto kong hilingin sa Yuntian Di na huwag bawiin ang Old 7. Pagkatapos sabihin iyon, ang mga nakatikip na mata ay tumitig kay Yang ng may kaba, natatakot na si Yang Yian ay tumanggi. At Yang, sa ilang kadahilanan, nakaharap sa pares ng maitim at matingkad na malalaking mata ng Purple Chin God at Demon, halos hindi niya namamalayan na kumurap sa kanya. Alam niyang nawalan siya ng katinuan pagkatapos lamang kumurap. Ito ay isang panunukso. Okay, medyo napahiya si Yang. Ang mas nakakahiya ay ang Purple Chin God at Demon. Siya ay orihinal na nakatitig kay Yang Yian na kinakabahan dahil sa bagay ni Old 7, at tila nagkukonsentrate siya, ngunit hindi niya inaasahan na kukurap sa kanya si Yang. Biglang, namula ang mukha ni Zikan God sa ilalim ng belo, nag-aapoy ng husto. Walang sinuman sa opposite sex ang nang-ahas na tretuhin siya ng ganito. Sinumpa niya ito sa kanyang puso, ngunit mabilis na ibinaba ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tumingin sa mga mata ni Yang. Well, napahiya si Yang sa sandaling ito, lihim na sinusumpa ang sarili dahil sa pagpikit niya sa iba. Gayunpaman, siya ay makapal ang balat sa bagay na ito, at siya ay umubo ng walang ekspresyon at nagsimulang sagutin ang mga salita ni Zikan God, ang bagay na ito. Hinintay ang boses para itago ang kahihiyan. Sa kabutihang palad, walang ibang nakakita sa eye contact sa pagitan niya at ni Zikan God, kung hindi ay mahirap itong wakasan. Tiningnan niyang ang ikapitong matandang demonyo at sinabing, hanggat handa ang ikapitong matandang demonyo, hindi ko hihilingin sa ikapitong matandang demonyo na kanselahin ang kontrata sa iyo. Sa prinsipyo, umaasa ako na ikaw at ang ikapitong matandang demonyo ay maaaring maging magkapatid, na isang magandang bagay din sa aking palagay. Salamat, Emperor of Heaven, sa iyong tulong, ang ikapitong matandang demonyo ay nagmamadaling lumuhad para magbigay galang, at makikita na ayaw niyang humiwalay sa Diyos ni Zikan. Gayunpaman, ikanaway ni Yang Yian ang kanyang kamay at hindi pinaluhod ang ikapitong matandang demonyo. Huwag kang lumuhad sa lahat ng oras sa hinaharap. Ayoko ng ganito. Hanggat handa ka, iginagalang ko ang iyong mga kagustuhan. Para sa inyong mga banal na espiritu ng demonyo, ang parehong kontrata ay kapwa kapakipakinabang at kapakipakinabang sa paglilinang. Sumasang-ayon ako dito. Sabi ni Yang Yiyo. Dahil prangka si Zikan God at Demon, hindi siya magiging mademo. Bukod dito, nakikita niya na ang Holy Demon Spirit Old 7 ay ayaw humiwalay kay Zikan God at Demon, kaya gagawin niya ito. Salamat, Emperor Yuntian, salamat. Si Zikan God at Demon, na nag-react, ay tuwang-tuwa rin at nagmamadaling nagpasalamat sa kanya, ngunit nang tumingin muli siya kay Yang Yiyo, namula muli ang kanyang mukha, at hindi na siya nang ahas na tumingin muli kay Yang. Naunawaan naman ito ng dalawa. Pagkatapos ay sinabi ni Yang Yiyo, pagkatapos ng usaping ito, ikaw at si Xiaoqi ay maaaring pumunta sa aking Yunmen Heavenly Court para tingnan.
Sa iyong antas ng cultivation, patunayan ang katotohanan ay ang tamang paraan. Marahil ay matutulungan ka ng aking Yunmen Heavenly Court. Nag-extend siyang ng isang olive branch kay Zikan God at Demon, pero syempre nasa kanya na kung pupunta siya o hindi. Taos-puso siyang pinasalamatan ni Zikan God at Demon, dahil posible akong pumunta sa Yunmen Heavenly Palace, natural na hindi ako humihiling ng marami. Maraming salamat, Emperor Yuntian. Lahat tayo ay pamilya, hindi kailangang maging magalang. Pagkatapos sabihin ito, naramdaman ni Yang Yiyu na may nasabi siyang mali, dahil nakita niyang medyo mali ang mga mata ni Zikan God at Demon, na may kaunting hinanakit. Pagkatapos ng pag-uusap ng magkasama, ang ilang mga tao sa wakas ay napagkasunduan at nagsimulang magsimula sa Shui Wujian. Pinlano ni Yang Yiyu na kunin ang sinaunang scroll, at binalak ng kanyang anak na si Yang Xingfo na kunin ang buong Northland Demon Realm, ngunit ang ubod ng plano ay alisin si Shui Wujian. Tungkol naman sa kung paano makuha si Shui Wujian na pumunta sa Holy Demon Sect, si Zikan God at Demon ay personal na kumilos at pumunta sa Shui Wu Holy Sect kinabukasan, sinabing walang problema at maaaring maakit si Shui Wujian sa Holy Demon Sect. Sinimulan ni Yang Yiyu at ng kanyang anak na iset up ang formation at maghanda. Kabanata 3162 Sino ka sa iyong nakaraang buhay? Si Zikan Shenmo ay nagtungo sa Shui Wu Shengzang. Magtagumpay man ito o hindi, nadama ni Yang Yiyan na hindi ito dapat maging isang malaking problema. Hindi nagatubili si Zikan Shenmo mula simula hanggang wakas, na nagpakita na tiwala siya na pupunta si Shui Wujian sa Shengmo Zang. Bukod dito, kasama ni Zikan Shenmo si Sheng Yaoling Laoqi, kaya Kabanata 3162 Sino ka sa iyong nakaraang buhay? Si Zikan Shenmo ay nagtungo sa Shui Wu Shengzang. Magtagumpay man ito o hindi, nadama ni Yang Yiyan na hindi ito dapat maging isang malaking problema. Hindi nagatubili si Zikan Shenmo mula simula hanggang wakas, na nagpakita na tiwala siya na pupunta si Shui Wujian sa Shengmo Zang. Bukod dito, kasama ni Zikan Shenmo si Sheng Yaoling Laoqi, kaya hindi magkakaroon ng anumang malalaking problema sa kaligtasan. Sa panig niya, wala naman talaga siyang kailangang gawin. Ang kanyang anak na si Yang Xingfo ay malinaw na pinlano ito ng maaga. Ang porma sayo ng Shengmo Zang na binanggit niya ay matagal nang inihanda, at walang dapat ihanda. Hinihintay na lang na dumating si Shui Wujian at pumasok sa net. Siyempre, kailangan pang gawin ang ilang kinakailangang backup na plano, tulad ng pag-aalala tungkol sa iba pang 8 matatanda ng Shengmo Zang. Kung dumating si Shui Wujian ng mag-isa, ayos lang, ngunit kung may kasamang iba si Shui Wujian, kailangan niyang mag-ingat. Sa kabutihang palad, ang batang ito ay may magandang prestihiyo sa Shengmo Zang. Sa isang utos, lahat ng 8 malalakas na lalaki ng Shengmo Zang ay ipinadala, ngunit lahat sila ay matatanda sa antas ng hidaw. Bagamat karamihan sa kanila ay nasa una o ikalawang antas ng hidaw, hindi sila masama. Sa ganitong paraan, sa usapin ng puwersang militar, ang 8 matatanda, sina Yang Xingfo at 13 kasama si Yang Yiyu ay handa na para sa labanan. Ang lokasyon ay nasa bawal na lugar ng Holy Demon Sect. Nasa tiyan din ito ng bundok bungo. Ang tinatawag na Forbidden Area ay maaari lamang pasukin ng matatanda at ng Sect Master. Gayunpaman, nagpakita si Yang Yiyu, na sinamahan mismo ni Yang Xingfu, ngunit ipinakilala siya bilang isang malapit na kaibigan ng Sect Master, at hindi na nagtanong ang 8 elder. Mula rito, nakita ni Yang Yiyu na ang kanyang anak na si Yang Xingfo ay may malakas na prestihiyo sa Holy Demon Sect. Siyempre, sa iba't ibang dahilan, hindi ito mapaghihiwalay mula sa suporta ng Zikan God at ng sariling lakas ni Demon at Yang Xingfo. Sa madaling salita, hindi nakialam si Yang Yiyu sa mga gawain ng kanyang anak. Mas pinagmamasdan niya ang estilo ng ginagawa ng kanyang anak. Hindi man niya sinabi ay sobrang nasiyahan siya sa kanyang puso. Siya ay ligaw, matapang at maingat, mapagpasyahan at matapang, at siya ay itinuturing na isang hegemon. Sa mga bata, si Yang Xingfo ang pinakamay kakayahan, ngunit habang nag-aalala si Yang Yiyu, mas gusto rin niya siya. Pare, naayos na ang formation. Maaari mo ba akong bigyan ng payo? Sa ipinagbabawal na lugar ng Holy Demon Sect, nakatayo si Yang Yiyu at pinanood si Yang Xingfo na abala sa sarili. Hindi siya nakilahok o nagsasalita, bilang isang manunood lamang. Sa kanyang mga mata, talagang pambihira ang porma sayo na ito. Ito ay isang sinaunang porma sayo ng mga Diyos at demonyo. Hindi niya maintindihan ang ilang bahagi nito, ngunit alam niya na talagang makapangyarihan ang porma sayo na ito. Ito ay isinama sa bundok ng bungo sa kabuuan, na nag-uugnay sa langit at lupa, at hiniram ang dakilang kapangyarihan ng langit at lupa. Hindi pa banggitin kung gaano ito kalakas, ang porma sayon lamang ay sapat na upang bitag ang isang malakas na tao sa unang antas ng banal na Dao. Wala rin siyang panahon o interes na pag-aralan ang Dao of Formations. Nang maabot niya ang kanyang antas ng paglilinang, kailangan niyang mas maunawaan ang Dao. Yung iba naging oiliary. Siyempre, ang mga nagal-inang lamang ng Dao ng mga porma sayon ay ibang bagay. Nang marinig ang tanong ng kanyang anak, ngumiti si Yang Yiyan at sinabing, napakahusay mo.
Para sa susunod, gawin mo lang ang iyong makakaya. Bagamat gusto kong makuha ang sinaunang scroll upang mahanap ang lokasyon ng Tango at Jinwoo, may ilang bagay na hindi maaaring pilitin. Shinger, tandaan na ang ugat ng tao ay paglilinang, hindi panlabas na puwersa. Ang kapangyarihan, katanyagan at kayamanan ay mga panlabas na paraan. Siyempre, habang pinapanatili mo ang iyong orihinal na puso, hinahabol mo ang gusto mo. Paglilinang din ito, ngunit hindi ito maaaring pilitin. Kung pipilitin mo, sayang ang oras. Mababa. Naabot mo na ngayon ang ikatlong antas ng paglilinang ng hidaw. Kapag naabot mo ang ikalimang antas ng hidaw at bumalik sa pagkakaisa, ito ang magiging pinakamahirap na maapektuhan ang Saint Path. May tatlong landas patungo sa Saint Path. Ang una ay upang patunayan ang Dao ng may puwersa na kung saan ay ang pinakamahusay. Ang pangalawa ay ang patayin ang tatlong bangkay at kalimutan ang tungkol sa emosyon. Ang ikatlo ay ang landas ng dakilang ambisyon at merito. Walang mga shortcut sa lahat ng tatlo, at lahat sila ay napakahirap. Ngunit, kapag napatunayan mo ang Dao at pumasok sa Saint Path at naging isang santo, maaari kang sumali sa hanay ng mga malalakas sa mundo. Kung kulang ka sa isa sa 50 kasakdalan ng landas sa langit, magkakaroon ng hindi mabilang na mga sakuna na umuusbong. Kung hindi ka maaaring maging santo, mahirap pangalagaan ang Dao sa isang sakuna. Sa hinaharap, ang pagtuon ay dapat ilagay sa paglilinang ng Dao. Inaasahan ng iyong ama na makita ka sa hinaharap ng banal na Dao. Si Yang Xingfo ay nakinig sa seryosong mga salita ng kanyang ama, na wala ang ngiti sa kanyang mukha, at siya ay tumingin ng solemna at seryosong yumuko ang kanyang mga kamay, na nagsasabing, anak ay maaalala ang mga turo ng iyong ama at hindi bibigwin ng mga inaasahan ng iyong ama. Umiling si Yang Yiyu at sinabing, mali ka. Bawat tao at bawat buhay na nilalang ay isang natatanging pag-iral sa mundo, at hindi sila nabubuhay para sa sinuman, ngunit para sa kataas-taasang Dao, ngunit para sa iyong sarili, upang mabuhay ang gusto mo, at hindi bigan ang iyong sarili, hindi bigan ang iyong asawa, o sinuman. Ang kailangan mong gawin sa mundong ito ay piliin ang iyong sariling paraan. Sa sandaling ito, nabigla si Yang Xingfo nang marinig niya ito, na para bang may napagtanto siya. Sa katunayan, kahit na mayroon siyang alaala ng paggising sa mababang mundo, at sa proteksyon ng kanyang ama, siya ay nagkaroon ng isang maayos na paglalakbay sa daan, at ang kanyang paglilinang ay tumaas ng 1,000 milya, ngunit sa totoo lang, siya ay nalilito sa kanyang puso at palaging hindi alam kung ano ang nais niyang gawin. Lahat ng ginawa niya ay nakabatay sa sarili niyang ugali, kabilang ang ayaw niyang manatili sa Yunmen at gustong gumawa ng sarili niyang paraan. Hindi niya talaga alam kung bakit niya ginawa iyon. Ngunit sa sandaling ito, nang marinig niya ang mga salita ng kanyang ama na ang bawat isa ay ipinanganak na kakaiba sa mundo, ang kanyang puso ay biglang sumabog, na parang may kung anong lamilinaw sa kanya, ngunit hindi niya ito maintindihan. Tiningnan ni Yang Yiyu ang mga pagbabago ng kanyang anak at gumaan ang pakiramdam. Ibinigay niya sa kanyang anak ang talatang ito, na tila simple, ngunit talagang isang paraan upang bigyan siya ng ilang payo. Ngayon ay tila hindi naman masama ang pangunawa ng kanyang anak. Isang patak ng Fountain of Youth ang lumabas sa sandaling iniunat niya ang kanyang kamay, at sinabi niya, buksan mo ang iyong bibig. Hindi sinasadyang ibinuka ni Yang Xingfo ang kanyang bibig, at pinitik ni Yang Yiyu ang kanyang daliri, at isang patak ng Fountain of Youth ang pumasok sa bibig ni Yang Xingfo. Ang bukal ng kabataan ngayon ay hindi na tubig ng buhay sa nakaraan. Ito ay umunlad sa sukdulang sigla. Bilang karagdagan sa malakas na sigla, naglalaman din ito ng paraan ng sigla. Ito ay angkop para sa anumang nabubuhay na nilalang. Nang makita ang pag-aalala ng kanyang anak, binigyan din siya ni Yang Yiyan ng tulong. Hindi alintana kung makakatulong ito kay Yang Xingfo na makalusot, ang patak na ito ng Fountain of Youth ay magiging isang makapangyarihang tulong sa kanya, at least ito ay lubos na magpapaganda sa kanyang pisikal na katawan. Matapos kunin ni Yang Xingfo ang isang patak ng Fountain of Youth, agad itong sumabog sa kanyang katawan. Ang malakas na sigla at ang alindog ng dakilang Dao ay direktang nagulat sa buong katawan ni Yang Xingfo, at ang kanyang paglilinang ay umabot sa ika-4 na antas ng hidaw. Makalipas ang kalahating oras, nawala ang aura sa katawan ni Yang Xingfo, at binuksan niya ang kanyang mga mata at nagpasalamat kay Yang Yiyu, salamat, ama, anak ko. Sa sandaling ito, ang kanyang aura ay mas malakas kaysa dati, tulad ng isang mahusay na espada ng mga Diyos at demonyo na maaaring palayain anumang oras, at siya ay labis na nangingibabaw. Hindi lamang nalampasan ni Yang Xingfo ang kanyang paglilinang, ngunit natagpuan din niya ang daang tatahakin niya sa hinaharap. Bukod dito, ang huling maalikabok na alaala ng kanyang nakaraang buhay ay nasira sa kanyang isipan, at ang kanyang buong katawan ay naglalabas ng isang sinaunang at mabigat na aura ng mga Diyos at demonyo. Tumango si Yang Yiyu at ngumiti, mukhang may nabuksan kang muli. Ngumiti si Yang Xingfo at nagsabi, salamat sa tulong ng aking ama, ang huling paggising ko sa alaala ay ganap na nabuksan. Kung gayon ikaw pa rin ba ang aking anak? Si Yang Yiyu ay medyo komplikado, ngunit hindi niya alam kung tama siya. Ngumiti si Yang Xingfo at sinabi, ang alaala ay nakaraan na, at ang mga nilalang sa mundo ay nililinang ang kasalukuyan. Anak mo pa rin ako, at hinding-hindi ito magbabago. Nakahinga si Yang Yiyu nang marinig niya ito at sinabing, kung gayon.
Sino ka sa iyong nakaraang buhay? Kabanata 3163 Shui Wujian Cemetery. Hindi man lang nagulat si Yang Yiyo na nagising ng kanyang anak ang mga nakaraang alaala sa buhay. Dahil siya mismo ang reinkarnasyon ng banal na emperador, at siya ay nagal-inang ng tatlong buhay. Ang kaibahan ay wala siyang ginaisang na anumang alaala, na siyang pinaka-pinasasalamatan niya sa sandaling ito, na nagpapahintulot sa kanya na manatili sa kanyang sarili, at hindi niya nais na gisingin ang anumang mga alaala sa nakaraang buhay upang maging ibang tao. Pero iba talaga ang anak na ito. Nagising siya sa mga nakaraang alaala sa buhay noong siya ay nasa fairyland, at ngayon ang lahat ng kanyang mga alaala ay nabuksan. Sa sandaling ito, ang aura na lumalabas mula sa kanyang buong katawan ay labis na nangingibabaw, na parang nagbago siya sa ibang tao, na may ganap na kakaibang aura. Takot na takot siyang maging ibang tao ang kanyang anak. Sa kabutihang palad, sinabi ng kanyang anak, anak mo pa rin ako, at naglilinang ako ngayon. Ang mga salitang ito ay nag-alis ng labis na pag-aalala ni Yang Yiyo, na nagpakita na ang hindi nakalok na mga alaala ng kanyang anak ay hindi nakaapekto sa kanyang nangingibabaw na kamalayan, iyon ay, siya pa rin ang kanyang sarili, ngunit may higit pang mga alaala sa nakaraang buhay. Gayunpaman, habang nag-aalala pa rin siya, na-curious din siya kung sino ang kanyang anak sa kanyang nakaraang buhay. Kaya tinanong niya, sino ka sa iyong nakaraang buhay? Sinabi ni Yang Xingfu, hindi masyadong malinaw, ang memorya ay memorya kung tutuusin, medyo nalilito pa rin ako sa ngayon, ang alam ko lang sa aking nakaraang buhay ako ay isang dakilang demonyong Diyos na nagsilang ng kaguluhan, ipinanganak pagkatapos na buksan ni Panguamang Diyos ang langit, at tinawag na 12 Chaos Gods and Demons, dapat mayroong 12 tao na tulad ko, na nahulog sa kauna-unahang kapahamakan, at dapat na unang malaglag sa kapahamakan ng mga taong ninakawan, ngunit, kung tutuusin, ito ay isang magulong demonyong Diyos, hindi talaga ito mapapahamak, papasok sa reinkarnasyon upang muling linangin, ito ay gawa ng kamay ng controller ng makalangit na daan. Tumangala si Yang Xingfu sa langit sa pagtatapos ng kanyang mga salita, ngunit puno siya ng hangarin na pumatay. Matapos pakinggan ang mga salita ng kanyang anak, mapait na ngumiti si Yang Yian, mukhang ikaw at ako, mag-ama, ay nagpapaliwanag sa mga taong sasalungat sa langit sa hinaharap. Maging ito ay ang alaala sa bibig ng kanyang anak, o ang banal na emperador ng pagbubukas ng panahon, lahat sila ay hindi nasisiyahan sa makalangit na paraan, o yaong mga lumalaban sa langit at nasasangkot sa sakuna. Ngayon ay tila maraming mga nilalang sa God Realm ang nakarating sa panahong ito, at maraming makapangyarihang tao na may mga kwento ang lumitaw o nagising, na lahat sila ay pumasok sa reincarnation at muling nilinang sa kanilang mga nakaraang buhay. At ang karaniwang punto ay ang sakuna. Sa madaling salita, mayroong isang kaaway na si Dao Zhongjun, ang controller ng Heavenly Dao. Ama, huwag kang mag-alala. Ang langit na Dao ay ang langit na Dao kung tutuusin. Siya ay hindi mas dakila kaysa sa dakilang Dao. Ang dakilang Dao ay isinilang sa kaguluhan. Paano magiging mahina ang mga nilalang na ipinanganak mula sa kaguluhan? Ang amang Diyos na si Pangu ay ipinanganak din sa kaguluhan. Siya Hongjun ang namamahala sa makalangit na Dao, na ito ay orihinal na hindi maaaring maging isang Diyos na hindi kumpleto. Ay ang pangkalahatang kalakaran sa hinaharap isang araw may isang taong muling magpapabago sa Heavenly Dao at gagawin itong perpekto, pinaikit ni Yang Xingfu ang kanyang mga mata at sinabi. Tumango si Yang Yiyo at sinabing, hindi na kailangang pag-usapan ito pansamantala. Ngayon ikaw at ako ay nasa ilalim pa rin ng Heavenly Dao. Makatuwirang patunayan ang Dao sa lalong madaling panahon. Oo, napakatotoo ng sinabi ni tatay. Alam lang ng anak ang hangganan. Hindi na nagsalita si Yang Xingfu. Sa katunayan, ang langit na Dao ay nasa itaas, ito ay hindi isang maling pahayag, maraming bagay ang hindi nang ahas sabihin, hindi bababa sa ngayon. Kung ikukumpara sa maalamat na Daozo, natatakot sila ngayon na hindi sila mga langgam. Habang nag-uusap ang mag-ama, ang 13 ay kumislap at nagsabi, ang Saint Lord Zika na Diyos at Demon ay nakabalik na, at nakarating na sa labas ng gate ng bundok. So soon. Nandito ba si Shui Wujian? Tanong ni Yang Yiyo. Narito siya, at kasama niya ang dalawang makapangyarihang Hidaw Masters, na parehong nasa ikalimang antas ng Hidaw. Sabi ng 13. Maingat si Shui Wujian. Ungol ni Yang Xingfu. Sa dalawang 5th level Hidaw Masters. Nakasimangot si Yang Yiyo. Ang 5th level Hidaw Masters ay hindi katulad ng iba. Masasabing sila ang pinakamalakas sa ilalim ng Holy Dao, na medyo magulo. Ang kanyang target ay si Shui Wujian, ngunit si Shui Wujian ay nasa unang antas ng banal na Dao. Kahit na nasa kamay niya ang Green Willow Divine Tree, mapipigilan lang niya si Shui Wujian, at hindi siya nangangahas na garantiya kung kaya niyang sirain si Shui Wujian. At sinamahan si Shui Wujian ng dalawang master ng Hidaw sa ikalimang antas. Kahit na kayang harapin ni Zikan God at Demon ang isa sa kanila, mayroon pa ring isa. Ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay na-promote pa lamang sa ika-4 na antas ng Hidaw, at mayroon pa ring puwang. Kapag nagkaroon ng problema at nakatakas si Shui Wujian, hindi lang ito mabibigo, kundi magdudulot din ng kapahamakan sa Holy Demon Sect ng kanyang anak. Sa sandaling ito, pinag-iisipan ni Yang Yian kung tatawagan ang malalakas na lalaki mula sa Cloud Sect.
Gayunpaman, tila nakita ni Yang Xingfu ang problema na ikinabahala ni Yang Yian at sinabing, Ama, huwag kang mag-alala. Bagamat ang aking anak ay kakapasok pa lamang sa ika-4 na antas ng hidaw, mayroon pa rin akong ilang mga pakulo sa aking nagising na alaala ng mga Diyos at mga demonyo. Gusto ko ring subukan ang mga panlilinlang ng 12 Diyos at mga demonyo na nagsilang ng kaguluhan. Bukod pa sa ika-18 kapatid na babae, ako at ang aking kapatid na si Zek. At si Demon ay isang malakas na tao na bumalik sa pagkakaisa ng ika-5 antas ng hidaw. Talagang walang problema. Tumingin si Yang Yian sa kanyang anak. Pare, huwag kang mag-alala, ang anak ko ay huwag maging mayabang. Si Yang Xingfu ay puno ng kumpiyansa. Okay, pagkatapos ay kikilos tayo ayon sa sitwasyon. Pinili ni Yang Yian na maniwala sa kanyang anak. Hindi nagtagal, pumasok si Zikangod at Demon kasama ang isang medyo may edad na lalaki at 2 matandang lalaki. Nangunguna ang lalaking nasa gitna, halatang si Shui Wujian, isa siyang santo, malakas ang aura. Sa kaliwang bahagi ng Shui Wujian ay si Zikangod at Demon. Sa wakas, nariyan ang ika-5 antas ng Hidaw Strongman na magkasamang pinangalan ng Shui Wu Shengzang. Para kay Shui Wujian, ang imbitasyon mula sa Zikangod at Demon na pumunta sa Holy Demon Sect upang makita ang Water Source God at Demon Steel ay natural na napakaapura. Alam niya maraming taon na ang nakalipas na ang Holy Demon Sect ay mayroong Water Source God at Demon Steel na siyang pinakamahalagang kayamanan ng sekta. Palagi niya itong tinitignan, ngunit sa kasamaang palad ay matagal na itong nawala. Dahil dito, ilang beses na niyang binisita ang Holy Demon Sect ngunit hindi niya ito nakita. Sa pagkakataong ito, sinabi ni Zikangod at Demon na nakahanap siya ng isang steel na may inscription na katulad ng Water Source God at Demon Steel sa ipinagbabawal na lugar ng Holy Demon Sect, at inanyayahan siyang pumunta at tingnan ito. Para kay Shui Wujian, na nasa unang antas ng banal na landas at nililinang ang dakilang daan ng tubig, paanong hindi siya makakarating? Siya ay nasa unang antas ng banal na landas sa loob ng mahabang panahon, at siya ay nangangarap na umaban sa ikalawang antas ng banal na landas, ngunit ito ay walang silbi hindi. Kahit anong pilit niya. Ngayon ang Holy Demon Sect ay nakatuklas ng isang God and Demon Monument, at iniisip ni Shui Wujian na ito ay malamang na ang Water Source God at Demon Monument, at hindi niya estilo ang hindi pumunta at tingnan. Bukod dito, ang dumating para imbitahan siya ay si Zikangod at Demon, at ang dalawa ay matandang magkakilala sa kanilang mga unang taon. Noon pa man ay gusto ni Shui Wujian na gawing Daoist partner si Zikangod at Demon, ngunit sa kasamaang palad ay hindi nagpahayag ng kanilang mga opinyon si Zikangod at Demon, at hindi niya sila pinilit. Sa daan ng paglilinang, ang ilang mga bagay ay maaaring pinilit o mabuti. Sa paglipas ng mga taon, unti-unting hamina ang Holy Demon Sect sa 6 na pangunahing puwersa. Bilang karagdagan, narinig na ang nakaraang henerasyon ng pinuno ng Holy Demon Sect ay pinatay ng isang tagapagtaguyod noong nakaraan, at ang kabuuang kapangyarihan ng mga Diyos at demonyo ay hamina ng kaunti. Sa lupain ng Northland Demon God Realm, ang mga mahuhuli ay aalisin. Naisip ni Shui Wujian na si Zikan Shenmo, ang dakilang elder ng Holy Demon Sect, ay nag-imbita sa kanya na pumunta, o ibigay ngayon ang Water Source God at Demon Monument, na isang kilos ng mabuting kalooban sa kanya, upang mapangalagaan niya ang Holy Demon Sect. Kaya dumating si Shui Wujian nang walang pag-aalinlangan. Siyempre, para sa pag-iingat, nagdala pa rin siya ng 2 subordinate ng ika-5 antas ng hidaw. Bilang karagdagan, si Shui Wujian ang pinakamalakas sa buong Northland Demon God Realm at ang nag-iisang Holy Dao. Wala siyang masyadong pakialam sa pagpunta sa Holy Demon Sect. Naisip lang niya na ito ay isang kilos ng mabuting kalooban mula kay Zikan Shenmo. Ngunit hindi niya alam na ito pala ang sementeryo na inihanda para sa kanya ni Yang Yiu at ng kanyang anak. Halika upang kunin ang kanyang buhay. Direkta siyang pumunta sa ipinagbabawal na lugar ng Holy Demon Sect, at si Shui Wujian ay may mapagpakumbabang ugali. Sa sandaling ito, pumasok si Yang Xingfu sa tungkulin. Nang makitang lumitaw si Shui Wujian, bilang pinuno ng Holy Demon Sect, binati niya ito ng nakangiti, ngunit hindi niya inaasahan na mapahiya siya ni Shui Wujian sa susunod na segundo. Kabanata 3164 siyang ay napaka-protective sa kanyang mga anak. Kailangan pang isagawa ang mga kailangang eksena. Lumapit si Yang Xingfu kay Shui Wujian na may ngiti at sumaludo, nagsasabing, ang iyong nasasakupan na si Yang Xingfu, ang pinuno ng Holy Demon Sect, ay magalang na tinatanggap ang pagdating ng teritoryo Panginoon. Humph! Sa hindi inaasahan, si Shui Wujian ay tumugon sa pagsaludo ni Yang Xingfu na may malamig na nguso, nang hindi man lang tumitingin kay Yang Xingfu, at direktang hindi siya pinansin. Nakita ni Yang Yiu ang eksenang ito, ngunit pinaikit ang kanyang mga mata, bastard, paanong ang iyong anak ay minamaliit ng isang makalumang katulad mo? Nanlamig ang mukha ni Yang Xingfu. Hindi niya inaasahan na si Shui Wujian ay magiging napakawalang galang at hindi siya seseryosohin. Sumusumpa siya sa kanyang puso, pasensya sa iyo saglit, matandang lalaki. Kapag sumulong ka ng 10 metro at pumasok sa porma sayon, makikita ko na hindi ko bubunutin ang iyong lumang balat. Medyo awkward ang eksena. Sa kabutihang palad, mabilis na sinabi ni Zikangod at Demon, Domain Lord, ito si Yang Xingfu, ang kasalukuyang Saint Lord ng Holy Demon Sect.
Habang papalapit si Zikan God at Demon, binigyan siya ni Shui Wujian ng mukha at sinabing, "Oh, itong batang ito ang pumatay sa dating sect master ng Saint Demon Sect. Bakit siya ang sect master, pero hindi ko alam." Nagmura si Yang Xingfu sa kanyang puso, "Ito ang family affair ng Holy Demon Sect, at kailangan kong iulat ito sa iyo." Kasabay nito, naisip din niya na sinisisi siya ni Shui Wujian sa hindi pagpunta sa kanyang paggalang. Sumimangot din si Zikan God at Demon, alam niyang halatang masyadong nakikialam si Shui Wujian. Gayunpaman, sa sandaling ito, hindi pa siya nakapasok sa hanay ng Porma Sion, kaya kamandat lang siya kay Yang Xingfu at nagpipigil. Sinabi niya kay Shui Wujian, Domain Lord, ang pinaghihinalaang Water Source God at Demon Monument ay nasa unahan, Terra at tingnan natin. Agad na interesado si Shui Wujian nang marinig niya ito, at ayaw niyang makipagtalo kay Yang Xingfu, kaya tumanggo siya at sinabing, lead the way. Pinigil ni Yang Xingfu ang kanyang galit, ngumiti ng humihingi ng tawad, tumalikod at sinabing, please. Pagkatapos nito, pinuna niya ang daan. Sa sandaling ito, nakatutok si Shui Wujian sa Water Source God at Demon Monument, at hindi pinansin ang ibang mga bagay. Halimbawa, hindi pumunta sina Yang Yiu at 13th Sister sa bukid para tingnan kung may panganib. Siyempre, para sa isang saint daw tulad ni Shui Wujian, na pupunta sa teritoryo ng Holy Demon Sect, isang nominal subordinate force, hindi siya mag-aalala tungkol sa anuman. Ang kanyang lakas ay sapat na upang sugpuin ang lahat, dahil walang ibang saint daw sa bukid maliban sa kanyang sarili. Si Yang Xingfu ay kusang sumulong, ang kanyang puso ay talagang tumibok ng kaunti, at malapit na siyang makapasok sa hanay ng Porma Sion. Hanggat siya ay pumasok sa hanay ng pagbuo, ang pagkalkula ngayon ay katumbas ng paggawa ng unang hakbang. 10 metro ang layo. Sa loob ng 3 paghinga, humakbang siya sa formation circle. Hindi nang ahas si Yang Xingfu na huminto o lumingon, dahil natatakot siyang tumigil si Shui Wujian. Siya, dumiretso sa tinatawag na Water Source God and Demon Monument na inayos ng maaga. Sa katunayan, walang Water Source God at Demon Monument. Isa lamang itong piraso ng bato na casual niyang natagpuan. Para lang lokohin si Shui Wujian. Para kay Yang Xingfu, matagal na niyang alam na si Shui Wujian ay hindi isang mabuting tao, at natural para sa kanya na magplano laban sa kanya. Ito rin ang estilo ng Hilaga. Sa pagbabalik tanaw, hindi na kaya ni Shui Wujian na maupo sa posisyon ng Domain Master sa patas at tuwid na paraan. Sa pagkakataong ito, sadyang pinahirapan siya ni Shui Wujian, at mas nabawasan ang bigat ng pakiramdam ni Yang Xingfu. Sa wakas ay humakbang si Shui Wujian sa hanay ng Porma Sion sa likuran niya. Gumaan ang pakiramdam ni Yang Xingfu. Hindi mahalaga kung siya iyon, Yang Yiu. Para kay Yang, sa sandaling ibuka ni Shui Wujian ang kanyang bibig para hiyain ang kanyang anak, siya ay inilagay sa nangungunang blacklist. Siya, ang anak ni Yang Yiu, ay nag-aatubili na magsalita ng mga masasakit na salita, kailan niya hiniling sa iyo, isang barbarian, na hiyain siya. Tahimik na sinundan ni Yang si Shui Wujian. Sinulyapan niya ang Purple Chin God at Demon, at bumati, handang kumilos anumang oras. Sa harap, dinala ni Yang Xingfu si Shui Wujian at diretsyong naglakad papunta sa pre-prepared Water Source Demon God Monument at huminto. Sinabi niya, Lord Domain Master, ito ang banal na tableta na aming natagpuan. Hayaan mo akong tingnan, si Shui Wujian ay hindi magalang kay Yang Xingfu, at hindi sineseryoso si Yang Xingfu, ang pinuno ng Holy Demon Sect. Habang nagsasalita, naabot na niya ang isang Darkstone tablet para tingnan ito. Bilang resulta, wala pang isang minuto, galit na galit si Shui Wujian, asshole, isa lang itong ordinaryong bato. How dare you fool me? It is not the Water Source God and Demon tablet at all. Ang mga mata ni Shui Wujian ay kasing laki ng isang baka, at ang kanyang mga mata ay tumama kay Zikan God at Demon at Yang Xingfu na parang kutsilyo, at ang presyon ng banal na daw ay sumabog. Gayunpaman, kumislap ang kulay ube na liwanag kay Zikan God at Demon para pigilan ang kanyang panggigipit at sinabing, Lord Domain Master, nagkakamali ito sa amin. Sabi ko nakakita lang kami ng stone tablet na pinaghihinalaang Water Source God at Demon tablet. Hindi kami sigurado. Kaya naman nagpunta kami para imbitahan kang pumunta at tingnan. Walang daya. Ito ay isang ordinaryong tapyas lamang ng bato. Maglakas loob ka bang sabihin na hindi nito tinutukso ang santo na ito? Karapat-dapat kang mamatay. Galit na galit si Shui Wujian, ngunit direktang inatake niya si Yang Xingfu sa susunod na sandali. Tiyak na tinutukso mo ako, bata ka. Mamatay ka na. Iniwagayway ni Shui Wujian ang kanyang espada kay Yang Xingfu sa galit. Biglang, ang isang ambon ay namuo at naging isang pana ng tubig at lumipad patungo kay Yang Xingfu. Sa ilalim ng malakas na panggigipit ng Saint Dao, walang paraan si Yang Xingfu para maiwasan ang pag-atake. Ngunit sa susunod na sandali, isang gintong liwanag ang kumislap. Bang! Si Yang Yiu ang tumayo sa harap ng kanyang anak na si Yang Xingfu at nilusaw ang pag-atake ni Shui Wujian sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Sinabi ni Yang Yiu nang hindi lumingon, gawin mo ang dapat mong gawin. Oo, ama. Dumating si Yang Xingfu sa himpapawid at naranasan din ang kapangyarihan ng strongman ng Saint Dao.
Walang sinasabi, direkta niyang sinabi kina Shisan at Zikan Shenmo, gawin mo. Ang target ay ang dalawang 5th level na malakas na hidaw na sumunod kay Shui Wujan. Ngunit sa oras na ito, alam ni Shui Wujan na ang Holy Demon Sect ay nagbabalak na patayin siya. Nang lumitaw si Yang Yiyu at i-dissolve ang kanyang pag-atake gamit ang isang kaway ng kanyang kamay, si Shui Wujan ay nagulat din at tumingin kay Yang Yiyu at sinabing, "Sino ka?" Naramdaman niya na ang hininga ni Yang Yiyu ay hindi hininga ng Demon God Demon Realm. Ngunit matapos matuklasan na si Yang Yiyu ay isang 5th level na Hidaw Cultivator, ang tensyon sa kanyang puso ay muling lumuwag. Sa ilalim ng Saint Dao, isa lang siyang langgam. Kahit na ito ay isang Diyos na umabot sa ikalimang antas ng hidaw at perpekto, hindi siya makakagawa ng anumang mga alon sa harap niya na nasa unang antas ng Saint Dao. Ito ay hindi isang malaking lanzi para ma-dissolve ang kanyang casual na pag-atake. Sa kabilang panig, sina Yang Xingfu, Zikan Shenmo at ang dalawa pa ay nakipag-away na sa dalawang tauhan ni Shui Wujan. Si Yang Yiyu ay nakatayo roon at nakita ang kanyang anak at ang kanyang dalawang tauhan na nananaig sa dalawang tauhan ni Shui Wujan, kaya gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling ito, ang kanyang kalaban ay si Shui Wujan. Pagharap kay Shui Wujan, pinaikit ni Yang Yiyu ang kanyang mga mata at sinabi ang bawat salita, ang master ng Yunmen Daoist Sect sa gitna ng God Realm, ang emperor ng Yunmen Heaven Court, Yang Yiyu. Ngayong nagkaroon sila ng away, wala nang itinatago si Yang Yiyu. Bukod dito, naramdaman niya na ang kapangyarihan ni Shui Wujan ay maihahambing lamang sa kapangyarihan ng Julie Patriarch, kaya nakaramdam siya ng kumpiyansa. Hindi man niya ito kayang patayin, kailangan niya itong pilayin. Ang lakas ng loob mong hiyain ang anak ko, pagod ka ng mabuhay. Nang matapos magsalita si Yang Yiyu, si Shui Wujan sa kabilang banda ay biglang nakaramdam ng kirot sa kanyang puso. Ang pangalan ni Yang Yiyu, ang pangalan ng Yunmen Daoist lineage, ang gitnang langit ng God Realm. Masyado siyang pamilyar dito. Nang magdulot ng gulo ang Julie Patriarch noong araw na iyon, natural na alam niya ang tungkol dito. Siya ay tinamaan ng malakas ni Yang Yiyu at tumakas sa kahihiyan. Ang tatlo pang banal na landas na patungo sa Yunmen ay hindi nang ahas na magpakita at tumakas sa takot. Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Yang Yiyu, ang Diyos ng Salot, ay talagang nagpakita sa kanyang Northland Demon God Demon Realm, at siya ay tila napaka-unbait. Sa totoo lang, hindi mapakali si Shui Wujan sa sandaling ito, dahil ang balita na natalo ni Yang Yiyu ang Julie Patriarch ay kumalat sa mga pangunahing puwersa sa God Realm. Bagamat si Yang Yiyu ay nasa ikalimang antas ng hidaw, maaari niyang mapinsala ng husto ang banal na Dao. Talagang eksepsyon ang lalaking ito. Halos hindi sinasadyang nakaramdam ng panghihina si Shui Wujan sa kanyang puso. Sa pagharap sa pagpapakilala sa sarili ni Yang Yiyu, mayroon din siyang impluwensya ng katalinuhan sa kanyang isipan. Hindi ito maaaring peke. Ito ay si Yang Yiyu, ang Diyos ng Salot. Sa susunod na sandali, tinitigan ni Shui Wujan si Yang Yiyu at sinabing, kaya si Emperor Yun Tian. Wala akong hinanakit sa iyo, ngunit hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin ngayon. Mabilis na gumagana ang isip ni Shui Wujan, nag-iisip ng paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Ayaw niyang makipag-away kay Yang Yiyu. Natawa si Yang at sinabing, pinahiya mo ang anak ko. Dahil dito lang, kailangan mong mamatay. Upang maprotektahan ang kanyang anak, naisip ni Yang Yiyu. Ngayon, pinahiya ni Shui Wujan ang kanyang anak na si Yang Xingfu, na hindi niya mapapatawad. Para sa parehong pampubliko at pribadong dahilan, kinailangan niyang patayin si Shui Wujan at makuha ang sinaunang scroll para matalo siya, o para makuha ang pagkakakilanlan at katayuan ni Shui Wujan. Yang. Nakita niya ang pagkakonsensya ni Shui Wujan at alam niyang magandang pagkakataon ito para kumilos. Pagkatapos niyang magsalita, iniunat niya ang kanyang kamay, at lumiwanag ang berdeng ilaw, ngunit direktang hinawakan niya ang Green Willow Divine Tree sa kanyang kamay, handang patayin si Shui Wujan. Kabanata 3165, ang pangalawang pagpatay ay nagsisimula sa ikalawang plano. Ang santong ito ay nasa kaharian ng Saint Dao, at ikaw ay isang tao lamang ng Dao. Hindi ka karapat-dapat para dito. Maghandang mamatay. Sa susunod na sandali, si Shui Wujan ay sumangot ng malamig, at sinabi na sa pamamagitan ng isang pagwagayway ng kanyang kamay, hindi mabilang na mga araw ng tubig ang bumulwak. Ito ay mukhang nakakatakot na makapangyarihan. Bigla silang nag-shoot sa parehong inspirasyon. Ngunit sa parehong oras, si Shui Wujan ay tumalikod at umatras. Diretso siyang tumakbo palayo. Ang pag-atake na ito ay isang pagkukunwari lamang. Dahil alam ni Shui Wujan ang kinahinatnan ng labanan nina Julie Patriarch at Yang Yiyu. Siya at si Julie Patriarch ay parehong nasa unang antas ng Saint Dao, kaya natural na wala siyang tiwala na lumaban kay Yang Yiyu. At ngayon naunawaan na niya na ang pagpunta sa Holy Demon Sect ay isang bitag na ginawa ni Yang Yiyu para harapin siya. Isa itong malaking pagsasabwatan, at walang water source god at demon monument. Kung siya, hindi siya umalis ngayon, kailan siya aalis? Hindi siya tanga. Siya ay nagsanay sa loob ng hindi mabilang na mga taon at pinahahalagahan ang kanyang buhay. Siya, hindi lalaban kay Yang Yiyu. Ngunit nang siyang ay handa na sa pag-iisip, paano makakatakas si Shui Wujan?
Pinarurusahan ng langit ang lahat ng bagay. Ang pagharap sa mga ice arrow ni Shui Wujian ay parang ulan ng pear blossom needles, bagamat alam ni Yang Yiyu na mayroong isang pagkukunwari, alam niya na si Shui Wujian ay isang malakas na tao ng banal na daan, kaya hindi siya nang ahas na maging pabaya at direktang nagpadala ng isang palad ng langit na kaparusahan. Boom! Sa susunod na segundo, ang mga ice arrow ni Shui Wujian ay natunaw. Huli na para makatakas, ngumisi si Yang Yiyu at malakas na sinabi, Shinger, simulan ang formation. Sa katunayan, hindi na kailangang magsalita ni Yang Xingfu, sinimulan na niya ang pagbuo bago siya kumilos. Buzz! Boom! Dumagundong at gumalaw ang paligid. Pagkatapos ng mapurol na tunog, ang buong kabundukan ng Chan kung saan matatagpuan ang ipinagbabawal na lugar ng Holy Demon Sect ay napuno ng banal na liwanag. Ang mga inscription ay kumikislap sa lahat ng direksyon sa tiyan ng bundok na libu-libong metro kwadrado. Sa isang iglap, ang lugar na ito ay nahiwalay at tinatakan ng pagbuo at naging isa pang mundo. Si Shui Wujian, nakakaiwas pa lang, ay nabigla sa lahat at naging pangit ang mukha. Bilang isang malakas na tao ng banal na daan, nakita niya ang kapangyarihan ng pagbuo sa isang sulyap. Ang pagbuo ng mga sinaunang Diyos at demonyo ay naisaaktibo, at alam ni Shui Wujian na hindi siya makakalabas ng ilang sandali. Okay, you guys deserve to die. Since this is the case, this saint will fight you to the death. Do you really think that the holy way is vegetarian? Nang walang paraan, si Shui Wujian ay tumawa sa galit at nagsabi ng malupit na mga salita. Kasabay nito, ang aura ng kanyang buong katawan ay patuloy na tumaas, at ang mga bilog ng ambon ng tubig ay nagsimulang mamuo. Halatang handa na rin siya. Ngunit sa sandaling ito, handa na rin si Yang Yiyu. Ang berdeng ilaw ng berdeng willow na sagradong puno sa kanyang kamay ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Sa isang paggalaw sa kanyang puso, ang lahat ng kanyang mana at ang kapangyarihan ng 10 malalaking puno ay hinikayat sa berdeng willow na sagradong puno, at ginabayan ito ng puso ng langit. Water Source Avenue, lahat ng bagay ay tahimik, mamatay. Sa oras na ito, umungal si Shui Wujian at naglabas ng malakas na kapangyarihang mahiwagang. Sa kanya bilang sentro, ang ambon ng tubig ay naging isang makapal na tangke ng tubig tulad ng isang masamang dragon at dumiretso sa Yang Yiyu. Green Willow Divine Light. Si Yang Yiyan ay simple at magaspang pa rin, winuwagayway ang Green Willow Divine Tree sa kanyang kamay at hinahampas ito patungo kay Shui Wujian, ang masamang dragon ay nagbago mula sa ambon. Katulad noong nakaraan, ang Green Willow Divine Tree ay sumabog sa nakasisilaw na berdeng liwanag, at ang buong espasyo ay naging berde. Sa pagkakataong ito si Yang Yiyan ay nakahanda na sa pag-iisip. Bagamat nakaramdam pa rin siya ng kawalang kabuluhan sa kanyang katawan pagkatapos na himukin ito, at ang kanyang panloob na lakas ay naubos ng gusto, ito ay nasa loob ng saklaw ng pagpapaubaya kumpara sa huling pagkakataon. Sa pagkakataong ito, mas bumuti ang pakiramdam niya, nang hindi nahimete, at ang kanyang lakas ay naubos ng 70%. Bukod dito, malinaw niyang nakikita sa kanyang kamalayan na saan man dumaan ang banal na liwanag ng Green Willow, ito ay medyo nakakatakot at nangingibabaw. Ang berdeng ilaw ay naglalaman ng isang malakas na puwersang lumalamon, tulad ng isang malaking isda na kumakain ng isang maliit na isda. Matapos mahawakan ng nakapalibot na hangin ang Green Willow Divine Light, lahat ito ay nabasag na parang sumanggaw at nilamon. Lalo na pagkatapos makipag-ugnayan sa Water Mist Dragon ni Shui Wujian, ang Green Willow Divine Light ay dinurog ang Water Mist Dragon sa napakabilis na bilis. Sa isang kisap mata, ito ay parang naagnas ng Green Willow Divine Light, at ang Water Mist Dragon ay nawala, ngunit ang Green Willow Divine Light ay patuloy na sumulong patungo sa Shui Wujian. Sa ilalim ng gabay ng kanyang Tianjin, nakatutok ito kay Shui Wujian. Paano naman si Shui Wujian? Nalaman niya sa unang sandali na ang kanyang makapangyarihang banal na Dao Water Power ay talagang mahina sa liwanag ng berdeng puno sa kamay ni Yang Yiyu, at naging kawalan sa isang iglap. Nang makita niya ang berdeng ilaw na direktang dumarating sa kanya, talagang natakot si Shui Wujian. Hindi. Yang Yiyu, hindi mo ako mapapatay. Nasa likod ko si Yin Yang Dao. Kung papatayin mo ako, hindi ka pababayaan ng Yin Yang Dao Master. Ikaw, tumigil ka, hindi. Biglang huminto ang boses ni Shui Wujian. Kahit anong pilit niyang magtago, walang mapagtatagwan, dahil puno ng berdeng liwanag ang langit. Sa mga mata ni Yang Yiyu, si Shui Wujian ay direktang natagos ng Green Willow Divine Light. Bang! Direktang bumagsak si Shui Wujian sa lupa. Dilat na dilat ang kanyang mga mata na may ekspresyon na ayaw pumikit. Ngunit hindi na siya humihinga. Sa susunod na sandali, sumikat si Yang Yiyu sa harap ni Shui Wujian. Labis din siyang nagulat. Kung ikukumpara kay Julie Patriarch, sa unang pagkakataon na ginamit niya ang posisyon ng Green Willow Divine Tree, direkta niyang kinatok si Julie Patriarch libu-libong milya ang layo, ngunit tila si Julie Patriarch ay hindi patay. Pero, sa pagkakataong ito, nang makipag-usap kay Shui Wujian, hindi niya inaasahan na papatayin niya si Shui Wujian sa pamamagitan ng direktang pag-atake sa ilalim ng Green Willow Divine Light. Wala man lang hininga. Naguguluhan din siya. Ang lakas ni Shui Wujian ay katumbas ng Julie Patriarch.
Hindi ito dapat patayin niya ng direkta sa ilalim ng Green Willow Divine Light. Iniisip niyang saktan si Shui Wujian at pagkatapos ay gamitin ang malaking porma sayon para patayin siya. Ngunit ngayon ang malaking porma sayon ay hindi pa ginagamit, at siya ay pinatay ng direkta niya sa ilalim ng Green Willow Divine Light. Hindi kaya mahina si Shui Wujian. Umiling si Yang Yiyo. Hindi ito ang dahilan. Hawak ang Green Willow Divine Tree sa kanyang kamay, at tinitingnan si Shui Wujian na nakahandusay sa lupa, sa wakas ay natagpuan ni Yang Yiyo ang kanyang pagpayag. Hindi naman sa masyadong mahina si Shui Wujian kumpara sa Julie Patriarch, ngunit ang dahilan kung bakit siya at ang Green Willow Divine Tree ay may mas malalim na pagkakatugma, na syempre ang dahilan kung bakit bumuti ang kanyang lakas. Ang Green Willow Divine Tree ay nagpapalusog sa kanya sa lahat ng oras. Kapag pinapakain niya ito ng magic power, mayroon ding komunikasyon at tumatakbong relasyon sa pagitan ng mga tao at mga magic tool. Kapag mas matagal ang oras, mas mataas ang pagkakataong magkasya sa isa't isa, at mas makapangyarihan ang Green Willow Divine Light sa kanyang mga kamay. Bilang karagdagan, ang kanyang paglilinang ay unti-unting bumubuti, kaya natural. Sa pagkakataong ito ang kapangyarihan ay magiging mas malakas kaysa sa unang pagkakataon. Siyempre, may isa pang dahilan. Matapos ang pagbuo dito, ang puso ni Shui Wujian ay nasa takot. Sa madaling salita, ibinaba niya si Shui Wujian. Mas namangha rin siya sa kapangyarihan ng Green Willow Divine Tree. Ngunit isipin mo ito, ayon sa mga salita ng dating espiritong si Xingluo, ang Green Willow Divine Tree ang pinakamisteryoso sa 10 likas na espiritual na ugat na nagsilang ng kaguluhan. Nakipag-away pa ito sa Daoist na si Hongjun, at pinunasan pa ang mga magic tool sa mga kamay ni Hongjun. Ipinapakita nito na napakalakas ng combat power ng Green Willow. Siyempre, ang Green Willow Divine Tree ay ngayon lamang ang pangunahing katawan ng Divine Tree. Kung wala ang kamalayan ng banal na puno, maaari lamang itong ituring na isang mahiwagang instrumento. Hindi niya maaaring gamitin ang kanyang buong kapangyarihan, kung hindi, ang may malay na Green Willow Divine Tree ang magiging pinaka-nakakatakot na likas na espiritual na ugat. Kaya makatwirang patayin si Shui Wujian, na nasa unang antas ng banal na Dao. Ito ay katumbas ng pagpatay kay Shui Wujian sa ilang segundo. Kailan? Napabuntong hininga si Yang Yiyo sa kanyang puso, ang boses ng kanyang anak na si Yang Xingfo ay tumunog sa kanyang likuran, Ama. Lumingon si Yang Yiyo at nakitang paparating sina Yang Xingfo, Zekun Shenmo, 13th sister, at ang 8 elder ng Holy Demon Sect. Ang ilan sa kanila ay nasugatan, at ang ilan ay namumutla. Ngunit naroon pa rin sila. Malinaw na pinangalagaan nila ang dalawang subordinate ni Shui Wujian sa ikalimang antas ng hidaw ng magkasama. Tapos na. Tanong ni Yang Yiyo. Patayin sila. Bagamat may dugo si Yang Xingfo sa mga sulok ng kanyang bibig, labis siyang nasasabik. Nakatitig kay Shui Wujian, na humihingal sa lupa, alam ni Yang Xingfo na matagumpay ang kanyang plano. Ayos ka lang ba? Tanong ni Yang Yiyo sa kanila. Sumagot si Yang Xingfo, kahit nasugatan siya, ayos lang siya. Mabuti iyan. Kunin ang mga artifact ng imbakan ni Shui Wujian at tingnan kung mayroong anumang mga sinaunang scroll na iguguhit. Ipinahiwatig ni Yang Yiyo. Okay. Sa oras na ito, ang 8 elder ng Holy Demon Sect at ang Purple Chin Demon God ay tumingin lahat kay Yang Yiyo na may malaking pagbabago sa kanilang mga mata. Maliban sa Purple Chin Demon God, hindi alam ng 8 matatanda ang pagkakakilanlan ni Yang Yiyo noong una. Nang magsimula ang digmaan, nagpakilala si Yang Yiyo, at alam ng 8 elder na si Yang Yiyo talaga ang bagong lumitaw na Central Daoist Master at ang Emperor ng Cloud Gate Heavenly Court. Siyempre, hindi ito ang punto. Ang punto ay nabagaman sila ay nasa paligid, nakita nilang pinatay ni Yang Yiyo ang banal na Dao Strongman na si Shui Wujian sa isang suntok. At si Yang Yiyo ay nagmukhang isang ikalimang antas na Diyos. Alam ng 8 elder ng Holy Demon Sect na magbabago ang langit sa hilaga. Tataas ang kanilang Holy Demon Sect. Dahil ang kanilang pinuno na si Yang Xingfo ay talagang anak ni Yang Yiyo. Ang 8 matatanda ay puno ng paghanga kay Yang Yiyo. Natagpuan ni Itay ang sinaunang balumbon at ito ay nasa Shui Wujian. Sabi ni Yang Xingfo at iniabot ito. Sa puntong ito, si Yang Yiyo ay may 2 sinaunang balumbon sa kanyang kamay. Simulan na natin ang pangalawang plano, ngumiti si Yang Yiyo at tumingin sa Saint Demon Spirit 13th Sister. Oo, banal na Panginoon. Tinanggap ng ika-13 sister ang utos, at pagkatapos ng isang kislap ng banal na liwanag sa buong katawan, siya ay naging Shui Wujian. Maging ito ay ang anyo, aura, alindog, tagpuan, o cultivation realm, sila ay eksaktong pareho. Kabanata 3166 na dumating ang 4 na guro. Upang harapin si Shui Wujian. Mahigit kalahating matagumpay ang plano ni Yang Xingfu. Dahil si Shui Wujian ang hari ng buong hilagang lupain ng God Realm. Ang pangunahing istruktura ng kapangyarihan ng Demon God Demon Realm ay ang 6 na pangunahing puwersa na pinamumunuan ng Shui Wu Holy Sect, at ang iba pang puwersa ay halos nakadepende sa 6 na pangunahing puwersa. Ang 6 na pangunahing puwersa ay pinamumunuan ng Shui Wu Holy Sect, at si Shui Wujian ng Shui Wu Holy Sect ay ang hari. Si Shui Wujian ang tanging makapangyarihang santo sa buong hilagang lupain. Siya ay may ganap na awtoridad. Ang iba pang 5 pangunahing puwersa ay dapat makinig kay Shui Wujian.
Wala nang iba. Si Shui Wujian ay isang makapangyarihang santo at ang domain master ng Demon God Demon Realm sa Hilaga. Ngayong si Shui Wujian ay pinatay na niyang Yiyo, ang ika-13 sister ay naging Shui Wujian upang utusan ang iba pang 4 na pangunahing puwersa na ibigay ang mga sinaunang scroll. Si Yang Yiyo ay nakakalap ng 6 na sinaunang scroll at may kumpletong mapa na patungo sa tanggo, na maaaring ituring na layunin na nakamit. Si Yang Xingfo ay higit na makokontrol sa buong Demon God Demon Realm at sa kalaunan ay magiging domain master ng Demon God Demon Realm. Naniniwala si Yang Yiyan na sa mga paraan na ipinakita ng kanyang anak, hindi magtatagal para magawa niya ito. Kung makukuha niya ang natitirang 4 na sinaunang balumbon, hindi ito dapat maging isang malaking problema. Hindi maraming tao ang nakakakita sa talento ng 13th sister para sa pagbabago, kahit papaano ay walang nakikitang pagkakaiba si Yang Yiyan. Siyempre, kahit na hindi sila ibigay ng iba pang 4 na pangunahing puwersa, makukuha pa rin sila ni Yang Yiyan. Bukod, kung wala si Shui Wujian, walang pangalawang saint daw sa buong Northland. Ngunit may isang bagay na malinaw na alam ni Yang Yiyan, iyon ang tagapagtaguyod ni Shui Wujian bago siya mamatay, na siyang Yin Yang Daoism sa 4 na Daoism. Kung ang Yin Yang Daoism ay lalabas sa oras na iyon, wala siyang masyadong pakialam sa ngayon. Bukod dito, maaaring hindi alam ng Yin Yang Daoism ang tungkol sa pagkamatay ni Shui Wujian, at kahit na alam nito, wala siyang pakialam. Tungkol sa puntong ito, ipinaliwanag ni Yang Yiyan sa kanyang anak na si Yang Xingfo na kung malalaman ng mga tao ng Yin Yang Island Daoism ang tungkol sa pagkamatay ni Shui Wujian balang araw, hahayaan niyang sisihin siya ng kanyang anak sa lahat. Sinabi rin sa kanya na huwag ibunyag ang usapin ng pagpunta sa Northland, hindi bababa sa ngayon. Ito rin ay para protektahan ang kanyang anak. Natural na alam ni Yang Xingfo ang tungkol dito at tumanggo siya para sumang-ayon sa kanyang ama, dahil alam ni Yang Xingfo na hindi niya kayang harapin ang strongman ng Saint Dao sa kanyang kasalukuyang cultivation. Ang susunod na bagay ay nagsimulang sumulong. Ang 13th sister ay naging Shui Wujian at direktang naglabas ng utos sa natitirang 4 na pangunahing puwersa sa Holy Demon Sect, na hinihiling sa mga pinuno ng 4 na major forces na pumunta sa Holy Demon Sect para tanungin siya. Pansamantalang kumilos ang Holy Demon Spirit Old 7 bilang subordinate ni Shui Wujian na nasa ikalimang antas ng Hidaw, upang hindi mapuko ang hinala ng 4 na pangunahing puwersa. Siyempre, nang dumating si Shui Wujian, nagdala siya ng 2 subordinate ng ikalimang antas ng Hidaw kasama niya, ngunit ang Holy Demon Spirit Old 7 lang ang nandoon sa ngayon. Sapat na ang isa, at kakayanin niya ito sa harap niya. Nagpatuloy ang lahat ng paghahanda at nagsimula ang pangalawang plano. Hindi nagtagal ay dumating ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa. Pero sabay silang dumating. Sa oras na ito, ang 13th sister ay naging Shui Wujian, nakaupo sa pangunahing upuan ng Holy Demon Sect, at ang mga subordinate na binago ng Old 7 ay nasa tabi niya. Nasa ibaba si Yang Xingfo, ang pinuno ng Holy Demon Sect, at sa kanan ay si Zikan Shenmo at 8 elder. Para naman kay Yang, bigla siyang nagbagong anyo at tumabi sa kanyang anak na si Yang Xingfo. Ang pagpili na ipatawag ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa sa Holy Demon Sect ay para din sa mga layunin ng insurance. Upang maiwasan ang anumang pagbabago. Hindi nagtagal, dumating sa labas ng pangunahing bulwagan ng Holy Demon Sect ang mga pinuno ng 4 na pangunahing puwersa, ang God and Demon Dynasty, the Great God and Demon Sect, ang Small Mo God Sect, at ang One Mo Dynasty Sect. Nang magkasalubong ang 4, nagtataka silang nagkatinginan. Sa katunayan, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng Domain Master na si Shui Wujian. Natural na nakuha nila ang balita na dumating si Shui Wujian sa Holy Demon Sect, ngunit hindi nila inaasahan na ipapatawag sila ni Shui Wujian sa Holy Demon Sect. At ito ay isang emergency summons, at hindi niya sinabi kung ano iyon. Ang 4 na pangunahing pinuno ay natural na hindi nang ahas na pabayaan ang pagpapatawag ni Shui Wujian, dahil si Shui Wujian ang Domain Master ng Demon God Demon Realm, at maging isang malakas na tao ng Holy Dao. Alam ba ninyong tatlo kung para saan ang ipinatawag ng Domain Master? Ang pinuno ng Diyos at Demon Dynasty, ang Demon King, ay nagtanong sa tatlo pa. Nagsimula ang Diyos at Demon Dynasty bilang isang dinastiya, kaya tinawag itong Demon King. Siyempre, ang Demon King ay isang titulo lamang, at mayroon siyang secular na pangalan na tinatawag na Wu Junpang. Hindi ko alam. Nakatanggap lang ako ng summon mula sa Domain Master at nagmadaling pumunta. Hindi ko alam kung may balita ang 2 Sect Master. Ang Sect Master ng One Mo Chao Sect na sumagot sa tanong ay tumingin sa 2 Sect Master ng Big and Small God at Demon Sect. Yung dalawa. Nagkatinginan ng mga Demon Sect Master, at ang Sect Master ng Small God at Demon Sect ay malamig na ngumuso, hindi ko alam. Ang Sect Master ng Big God at Demon Sect ay sumulyap lang sa Sect Master ng Small God at Demon Sect, ngumiti lang ng mapait, at walang sinabi. Kung pag-uusapan, ang 2 Demon Sect Master na ito ay mga kawili-wiling tao. Sa orihinal, mayroon lamang isang Big God at Demon Sect. Ngunit nang maglaon, isang sangayang naghiwalay at itinatag ang maliit na sekta ng Diyos at Demonyo. Sila, parehong may iisang ninuno. Hanggang ngayon, iisang ninuno ang sinasamba ng malaking Diyos at Demon Sect at maliit na Diyos at Demon Sect. Sila ay,
Orihinal na mula sa parehong angkan at ang parehong pinagmulan. Ang mga sect master ng Big God at Demon Sect at ang Small God at Demon Sect ay mga senior brothers and sisters. Ang sekta master ng Big God at Demon Sect ay si Macheni, at ang sect master ng Small God and Demon Sect ay si Kyunan. Ang sabi-sabi ay ito ay isang emosyonal na problema. Ang pinuno ng Small God and Demon Sect, si Kyunan, ay iniwan ng dakilang Diyos at Demon Sect sa galit at nagbanta na hindi siya makakasundo sa pinuno ng dakilang Diyos at Demon Sect, si Macheni. Pagkatapos noon, lumabas na ang Small God at Demon Sect na itinatag ni Kyunan ay talagang magkasalungat sa Great God at Demon Sect. Sa katunayan, sa loob ng hindi mabilang na mga taon, ang dakilang Diyos at sekta ng demonyo ay palaging kinukonsinti ang maliit na Diyos at sekta ng demonyo, o masasabing sumuko na si Macheni kay Kyunan. Ang sitwasyong ito ay talagang isang pares ng mga kaaway. At sa tuwing anuman ang nangyari sa Small God at Demon Sect, ang mga tao ng Great God at Demon Sect ay nagmamadaling tumulong sa unang pagkakataon. Ngunit hindi ito pinahalagahan ng maliit na Diyos at sekta ng demonyo. Ang dalawang sekta ng kaaway ang dumaan sa maraming krisis sa ganitong paraan. Kapag kinakailangan, nagkita sina Macheni at Kyunan. Kadalasan, si Macheni ang nagtangkang lumapit kay Kyunan, ngunit palaging malamig ang mukha ni Kyunan at pinagtatawanan siya. Sa kabila nito, tila hindi gusto ni Kyunan si Macheni, ngunit kung talagang may tagalabas na nakikipag-ugnayan kay Macheni, tatayo si Kyunan kay Macheni nang walang pag-aalinlangan. Sa makatuwid, alam ng lahat sa buong Hilaga na ang malaki at maliit na Diyos at mga sekta ng demonyo ay talagang iisa, at sa makatuwid walang puwersa ang manggahas na madaling magdulot ng gulo sa alinman sa dalawa, dahil kung magdudulot sila ng kaguluhan sa isa, tiyak na tatayo ang isa. Hindi mahalaga kung sila ay karaniwang nakikipaglaban hanggang sa kamatayan, tiyak na sila ay isa sa harap ng tunay na panganib. Ito rin ay isang magandang kwento sa North, masaya na mga kalaban, malaki at maliit, isang pamilya, Shankyunanye, ito ang buong North na pangunawa sa malaki at maliit na Diyos at mga sekta ng demonyo. Ang pares na ito ay tiyak na isang masayang kaaway. Well, mukhang pareho ang lahat. Mapait na ngumiti ang pinuno ng Wanmo Chao Sect. Siya nga pala, ang Holy Demon Sect na ito ay wala pa rito sa loob ng 10,000 taon. Nabalitaan ko na mahigit 1,000 taon na ang nakalilipas, ang pinuno ng Holy Demon Sect ay pinatay at pinalitan ng isang late-stage master. Siguro kung alam mo ang tungkol dito. Marahil ay pinili ng Panginoon ng Shui Wujian na ipatawag tayo sa Holy Demon Sect na ito ay may kinalaman sa sect sa oras na ito, marahil ito ay isang bagong pinuno ng sekta ng demon. Biglang sinabi ng Diyos at Demon King na si Wu Junpang ng God and Demon Dynasty. Mas mabuting patayin siya. Ang dating pinuno ng Holy Demon Sect ay hindi mabuting tao. Hindi ba siya nakarating sa tuktok sa pamamagitan ng pagtataksil sa kanyang guro at pagsira sa kanyang mga ninuno? Ngayon siya ay pinatay at pinalitan ng isang sumisikat na bituin. Karapat-dapat siya. Si Kyunan, ang pinuno ng Small God Demon Sect, ay isang taong mabilis magsalita. Naglakas loob siyang kumilos, magmahal at mapot. Naglakas loob siyang magsabi ng kahit ano. Kahit sa sandaling ito sa Holy Demon Sect. Narinig ko ito, ngunit hindi pa ako nakakapunta sa Holy Demon Sect sa loob ng 10,000 taon. Narinig ko na ang kasalukuyang pinuno ng Holy Demon Sect ay tinatawag na Yang Xingfu. Siya ay sinusuportahan ng dakilang elder ng Holy Demon Sect, si Zikan Shenmo. Kung hindi, hindi siya magiging pinuno ng Holy Demon Sect. Sabi ng angka ng Wanmo Chao Sect. Mukhang hindi magiging masama ang taong sinusuportahan ni Zikan Shenmo. Medyo kilala ko pa siya. Well, dahil walang nakakaalam kung bakit tayo pinatawag ng Domain Master, pumasok na tayo. Malalaman natin ito pagdating ng panahon. Sinabi ni Shenmo Network Wu Junpang. Nakarating na sa labas ng hall ang 4 na tao. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng bulwagan at may lumabas na sumalubong sa kanila. Ang pinuno ay isang binata na may matalim na kilay at matangkad na mga mata. Bagamat ang kanyang cultivation ay nasa ika-4 na antas ng hidaw, ang kanyang aura ay hindi mababa sa 4 na sect master sa ika-5 antas ng hidaw. Bilang karagdagan, ang binata ay sinamahan ng ilang matatanda ng Holy Demon Sect. Sa ganoong sitwasyon, nahulaan na ng 4 na sect master na ang binatang ito ay maaaring ang kasalukuyang sect master ng Holy Demon Sect, Yang Xingfu. Oo nga naman, sa susunod na sandali ay naikuyom ng binata ang kanyang mga kamao at sumaludo mula sa malayo at nakangiting sinabi, "Ako si Yang Xingfu, ang kasalukuyang sect master ng Holy Demon Sect." Magalang kong tinatanggap ang 4 na kaibigang Daoist. Para kay Yang Xingfu, na isinilang sa Earth, ang magalang na mga salitang ito ay isang piraso ng cake. Alam din niya na kung gusto niyang dominahin ang North, hindi niya maaaring saktan ang lahat ng mga master ng sekta. Natural na makikipagkaibigan siya sa mga maaaring maging palakaibigan. Una, ibinaba niya ang kanyang saloobin. Kung bibigyan siya ng mukha ng kabilang partido, iyon ay isang bagay para sa hinaharap. Ang 4 na sect master ay lubos na nasisiyahan sa mababang ugali ni Yang Xingfu. Kung ikukumpara sa nakaraang henerasyon ng sect master ng Holy Demon Sect na mayabang, mas nagustuhan ng 4 na tao si Yang Xingfu. Paumanhin sa abala sa iyo, Master Yang. Ibinalik nilang 4 ang regalo kay Yang Xingfu.
Iyon ang kanilang unang pagkikita, ngunit ang magkabilang panig ay napakabuti. Pakipasok, naghihintay ang guro. Tumabi si Yang Xingfo at binati sila ng nakangiti. Sa puso niya, iniisip niya, kung may hindi makikipagtulungan at hindi ibigay ang scroll, gagamit ba siya ng dahas? Kabanata 3167, magkasamang pumunta sa sinaunang ilang. Sa pangunahing bulwagan, si Shui Wujian ang ikalabintatlong sister na nakaupo sa pangunahing upuan na may kaunting pagmamataas. Ang aura ng Saint Dao na kanyang ginaya ay pareho din, at ito ay bahagyang nagmumula sa pangunahing bulwagan. Sa kasong ito, kung hindi alam ni Yang Yiu at ng iba pa kung ano ang nangyayari, iisipin talaga nilang si Shui Wujian iyon. Kanyang sarili. Sa sandaling ito, binago niyang ang kanyang hitsura at naging matandang lalaki. Kung tutusin, alam niyang isa na siyang puno na umaakit ng hangin. Posibleng makilala siya ng apat na master na dumating, upang maiwasan ang anumang gulo. Nakatayo siya sa isang sulok ng main hall, hindi halata. Sa sandaling ito, pumasok si Yang Xingfo kasama ang apat na master. Ang apat na master mula sa Big and Small Gods and Demon Sect, ang 10,000 Demon Sect, at ang Gods and Demons Dynasty ay nakita ang mataas at makapangyarihang teritoryo na si Lord Shui Wujian sa sandaling sila ay pumasok. Sabay-sabay na bumati ang apat, pagbati, Panginoong Guro sa teritoryo. No need to be polite, pinatawag kita ngayon dahil kailangan ko ng tulong mo. Ang 13 binagong Shui Wujian ay mukhang tamad at nagsalita sa mataas na tono, ngunit hindi siya naiiba sa karaniwang Shui Wujian. Para sa apat na pangunahing Panginoon, si Shui Wujian sa kanilang mga mata ay si Shui Wujian pa rin, at mayroong isang kanang kamay ni Shui Wujian na nakatayo sa tabi niya, na talagang ang aura ng 7th Master. Walang alinlangan ang apat na pangunahing Panginoon na peke ang Shui Wujian na ito. Ang aura at iba pa ay pare-pareho, at walang mali sa lahat. Ang God and Demon Network of the God and Demon Dynasty, Junpang, ay nagsabi, ano ang gusto ni Lord Territory Master na gawin natin? Sabihin mo lang sa amin. Oo, pakisabi sa akin ng malinaw, Lord Territory Master. Sumang-ayon din ang tatlo. Sa harap ng isang banal na paraan tulad ng Shui Wujian, sila, ang Hidaw, ay nakaramdam pa rin ng pressure kapag nakaharap sa kanya, at ang mga nakaraang aksyon ni Shui Wujian ay medyo nangingibabaw, kaya walang sinuman ang nang-ahas na suwayan siya. Nang marinig ni Shui Wujian na sinabi na gusto niya ang kanilang tulong, medyo hindi pa rin sila komportable. Haha, kung gayon, prangka ako. Ito ang kailangan ko. Kailangan ko ang mga sinaunang balumbon tungkol sa tanggu sa iyong mga kamay. Ngayon ang mga sinaunang balumbon ng Holy Demon Sect ay nasa aking mga kamay. Kailangan ko lang ang mga mula sa apat na sekta. Siguro kung matutulungan mo ako sa pabor na ito. Ang ambon ng tubig na napalitan ng 13 ay nagdala ng mahinang presyon, ngunit sa dulo ng mga salita, may bakas ng pagbabanta, sakto lang, upang ang apat na pinuno ng sekta ay makaramdam lamang ng banta mula sa ambon ng tubig, ngunit hindi ito naging sanhi ng pagkasuklom ng apat na tao, sa halip ay kaunting pressure. Nang marinig ng apat na pinuno ng sekta na ito ang sinaunang balumbon ng tanggo, tumahimik silang lahat saglit. Ang bagay na ito ay aktwal na natuklasan ng anim na pangunahing puwersa nang pumasok sila sa sinaunang mga guho ng Northland 300,000 taon na ang nakalilipas, at bawat pamilya ay nakakuha ng kopya. Alam nilang lahat na ito ay mapa ng tanggo, ngunit ito ay mapa lamang. Alam din nila na kahit mapa ito ng tanggo, hindi ito magandang lugar. Kinakailangan ng pagpunta sa sinaunang ilang. Kaya lahat ay nagkaroon na lamang ng pandiwang kasunduan na ang anim na pangunahing puwersa ay magsasama-sama upang mahanap si tanggo sa hinaharap. Pero hindi pa sila nakakapunta doon hanggang ngayon. Alam ng ilang pamilya ang panganib ng sinaunang ilang, kaya walang sino man ang nagtanong na hanapin si tanggo. Akala nila ay tapos na ang usapin, ngunit hindi nila inaasahan na ang Domain Master na si Shui Wujian ay personal na magsasabi nito ngayon, at talagang hiningi sa kanila ang mga sinaunang scroll sa kanilang mga kamay. Hindi ito inaasahan ng apat. Nagkatinginan silang lahat. May natuklasan kaya si Shui Wujian. O gusto niyang kunin ang lahat ng kayamanan sa tanggu. Ilang sandali pa ay natahimik silang apat at walang nagsasalita. Si Shui Wujian ni Shisan, na may ningning sa kanyang mga mata, ay nagpanggap na maharlika at nagsabi, ano? Ayaw bang tumulong ng apat na master ng sekta? Sa sandaling ito, ang kanyang mga salita ay puno ng pagbabanta. Hindi, may isang bagay lang na hindi ko maintindihan. Ang sect master ng Wanmo Chaozang ang nag-alinlangan at nagsalita. Kung hindi mo maintindihan ang isang bagay, magtanong. Sabi ni Shui Wujian ni Shisan sa malungkot na tono. Matapang na sinabi ng pinuno ng Wanmo Chao Sect, Domain Lord, nakalimutan mo na ba na noong ang anim na pamilya, sa pangunguna ng Domain Master, ay nakakuha ng 6 na sinaunang scroll sa mga guho ng North, sinabi mo ng personal na kung pupunta tayo upang galugarin ang tanggo sa hinaharap, ang 6 na pamilya ay magsasama-sama. Hindi ko alam kung mahalaga pa ba ito. Oo, ito ang personal na sinabi ng Domain Master noon. Sinabi rin niya na walang sinuman ang maaaring pumunta ng mag-isa. Ang sinaunang kagubatan ay hindi magandang lugar. Kung pupunta tayo, ang 6 na pamilya ay magsasama-sama. Pagkatapos ay magkakaroon ng paraan upang maisakatuparan ito. Ang North ay uunlad at maghahirap ng sama-sama.
Direktang nagsalita si Kiona ng Small God at Demon Sect. Noong nakaraan, nandoon din si Elder Zikan ng Holy Demon Sect, tama ba, Elder Zikan? Sumang-ayon din ang Diyos at Demon King ng Diyos at Demon Dynasty. Sa sandaling ito, ang mukha ni Shui Wujian, na binago ng ika-13 sister, na nakaupo sa itaas, ay nanlamig. Hindi niya alam tungkol sa bagay na ito. Naalala rin ni Zikan Shenmo na mayroon talagang ganoon. Si Shui Wujian ang nagsabi nito. Nagpunta rin siya sa mga guho ng Northland noong taong iyon, ngunit ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki at nakababatang kapatid na lalaki ay dumanas ng matinding pagkalugi sa taong iyon, at siya ay labis na nalungkot. Pagkabalik, unti-unti niyang nakalimutan ang bagay na ito. Ako. Hindi inaasahan na naaalala pa rin ito ng 4 na major clan ngayon. At hindi alam ni Yang Xingfo, isang sumisikat na bituin, ang tungkol dito. Ngayon gusto kong direktang utusan ng 4 na pangunahing angkan na ibigay ang mga sinaunang balumbon. Sinong mag-aakala na magkakaroon ng ganoong kasunduan ng 6 na pamilya? Bilang Domain Master, kung hindi aminin ni Shui Wujian ang bagay na ito at pipilitin ng 4 na tao na ibigay ang mga sinaunang scroll ngayon, natatakot ako na ibigay sila ng 4 na angkan, ngunit magdududa din sila sa pagkakakilanlan ni Shui Wujian, na binago ng 13. Hindi nais ni Yang Xingfo na mahulog sa mga puwersang ito sa maikling panahon. At ayaw ni Yang Yiu na magdulot ng gulo. Paumanhin, Emperor Yuntian, totoo ito. Nakalimutan ko ang tungkol dito. Mabilis na nagpadala ng mensahe si Zikan Shenmo kay Yang Yiu. Nagpadala rin si Yang Xingfo ng mensahe kay Yang Yiu, na nagsasabing, Ama, tila kailangan mong kumilos o utusan silang direktang ibigay ang mga sinaunang balumbon, o kailangan mong dalhin ang mga ito ng magkasama sa tanggo. Ano ang dapat mong gawin? Nag-isip si Yang Yiu at sinabing, kalimutan mo na ito, pagsamahin mo sila. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi angkop para sa malaking kaguluhan. Hayaan ang 13 na sabihin sa kanila na sabay silang pumunta sa tanggo. Iyon ang pinakamahusay. Kung ang mga pinuno ng angka na ito ay pumunta sa tanggo at may mangyari, ito ay magiging isang magandang bagay para sa hinaharap na pamamahala ng buong Northland Demon God Demon Realm. Kinakalkala ni Yang Xingfu. Matapos makuha ng 13 ang mga tagubilin ni Yang Yiu, umupo siya sa itaas at umubo, natural na hindi makakalimutan ng santong ito ang bagay na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit kayo ipinatawag dito ngayon. Una, ipinatawag ko kayong lahat ng maaga upang maobserbahan ko ang mapa ng maaga at makapaghanda. Pangalawa, gusto kong sabihin sa inyo na sabay kayong pumunta sa sinaunang tanggo. Kahit malayo ang dahilan, ito ay binilog. Kung ganoon, ibibigay namin ang sinaunang scroll sa Domain Master. Walang pagtutol ang 4 na pinuno ng angkan matapos itong marinig. Isang kasinungalingan ang sabihin na hindi sila interesado sa maalamat na Tang Valley. Lahat sila ay nasa ika-5 antas ng kaharian ng Hidaw, at lahat sila ay gustong humanap ng pagkakataon na patunayan ang kanilang Dao. Ang maalamat na Tang Valley ay isang pagkakataon sa isipan ng 4 na tao. Lalo na kung si Shui Wujian, isang makapangyarihang santo, ang manggaguna, ito ang pinakamagaling. Ang susunod na 4 na sinaunang scroll ay iginuhit sa ika-13 kapatid na babae, at syempre kay Yang Yiu. Ngunit nang dumating ang pag-uusap sa puntong ito, nagpadala si Yang Yiu ng voice message sa ika-13 kapatid na babae at nagbigay ng direktang utos, at pagkatapos ay direktang pumunta sa sinaunang lupain upang hanapin ang lokasyon ng Tang Valley. Para kay Yang Yiu, marahil ang pagkakaroon ng mas maraming tao sa paligid niya ay maaaring hindi isang masamang bagay. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang sinaunang prehistoric na lupain, at ang Northland mismo ay hangganan ng sinaunang lupain. Ang mga Diyos na ito sa Northland ay may alam tungkol sa sinaunang lupain. At least mas marami silang alam tungkol dito kaysa sa kanya, kaya okay lang na isama sila. Ang tanging alalahanin ay ang kanyang anak na si Yang Xingfo ay kailangang sumama sa kanya. Kung kaya niya, ayaw niyang isama si Yang Xingfo, ngunit walang paraan. Si Yang Xingfo ay pinuno na ngayon ng Holy Demon Sect. Kinailangan niyang pumunta dahil magdudulot ito ng hinala, at kailangang sumama sa kanya ang batang ito. Wala siyang choice. Matapos ang utos mula sa ika-13 sister, si Shui Wujian, ang taong binago ng ika-13 sister, ang grupo ay direktang umalis mula sa Holy Demon Sect at nagpatuloy sa pagtungo sa pinakadulo hilaga ng Northland at pumasok sa sinaunang prehistoric na mundo. Sa pagkakataong ito, kasama niya ang kanyang anak na si Yang Xingfu, si Zikan Shenmo, kasama si Shui Wujian ng 13th sister, at ang 7th Saint Demon Spirit. Para naman sa iba pang matatanda ng Holy Demon Sect, nanatili sila. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay hindi angkop, at masyadong maraming tao ay hindi isang magandang bagay. Ang 4 na pangunahing pinuno ng sekta, ang pinuno ng Great Shenmo Sect, si Ma Cheni, ang pinuno ng Small Shenmo Sect, Qiunan, ang Shenmo Wang Wujunpang ng Shenmo Dynasty, at ang pinuno ng Wanmo Dynasty Sect, na may kabuuang 8 tao. Bilang karagdagan sa mga tagasunod ng Shui Wujian ng Zikan Shenmo at ng 7th Saint Demon Spirit, at syempre kay Yang Yiu, ang iba ay pawang mga pinuno ng isang sekta, lalo na si Shui Wujian ng 13th Sister, na siyang Panginoon ng Holy Dao Domain.
Tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Yiyo, pinalitan ito ng 13 ng isang tagasunod bago umalis. Ang apat na pinuno ng sekta ay walang anumang pagdududa. Maraming malalakas na lalaki sa Shuiwu Saint Sect. Ito ay hindi nakakagulat na hindi nila nakita ang mga ito. Bukod pa rito, normal para kay Shuiwu Jian na magkaroon ng dalawa pang tagasunod sa paligid ng Domain Master. Ngunit bago umalis, ang pinuno ng sekta ng Wanmo Chao Sect ay nagtanong, Domain Master, hindi ba kailangan nating magdala ng mas maraming tao? Si Shuiwu Jian na binago ng 13 ay mahinang nagsabi, masyadong maraming tao ang magdudulot ng gulo. Ito ay direktang tinanggihan. Sa katunayan, ito ay ideya ni Yang Yiyo. Kaya't ang 8 tao ay direktang umalis. Kabanata 3168, Primordial Power of the Forsaken Land. Direkta sa hilaga, lumilipad ng mahigit 180,000 milya, nakakita si Yang Yiyo ng bahaghari sa kalangitan. Sinabi ni Zikan God at Demon, dumaan ka sa Primordial Barrier at mararating mo ang Ancient Primordial. Sinabi niya ito kay Yang Yiyo. Primordial Barrier. Ano iyon? Nakita din ito ni Yang Yiyo sa unang pagkakataon. Hindi ko maipaliwanag ng malinaw. Matagal na itong umiral. Parang natural na hadlang, pero hindi hadlang. Miasma, pero hindi miasma. Anyway, napakakakaiba. Kahit ang divine sense ng Provincial Road ay hindi masisilayan. Pero may langit at lupang kulog sa loob, na lubhang mapanganib. Iba sa makalangit na kulog na alam natin sa Heisei, ang makalangit na kulog sa Primordial Barrier ay hindi lamang nakakapinsala sa laman, ngunit maaari ding umatake sa kaluluwa. Kahit pumasok tayo, malaki ang panganib natin. Kung hindi tayo mag-iingat at matamaan, tayo ay masusugatan. Pero may mga rules na dapat sundin. Basta mag-iingat tayo, ayos lang. Sabi ni Zikan God and Demon. Kanina ka pa ba dito? Tanong ni Yang Yiyo. Sinabi ni Zikan God at Demon, nasa gilid tayo ng God Realm at nasa hangganan ng sinaunang ilang, kaya tiyak na narito na tayo noon pa. Gaano karami ang alam mo tungkol sa sinaunang ilang? Tanong ni Yang Yiyo. Alam ni Zikan God at Demon kung ano ang ibig sabihin ni Yang Yiyo, at direktang sinabi, ito ay usap-usapan na ang sinaunang kagubatan ay talagang ang God Realm noong unang panahon, ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi na ito angkop para sa kaligtasan ng mga Diyos sa God Realm, at ang ilang na hadlang ay lumitaw ng hindi maipaliwanag, na parang ang sinaunang kagubatan ay inabandona. Ang God Realm kung nasaan tayo ngayon ay talagang isang napakaliit na bahagi, na angkop lamang para sa kaligtasan ng mga nilalang sa God Realm, habang ang sinaunang ilang ay iba. Walang nakakaalam kung gaano kalaki ang lugar sa labas ng ilang harang, ngunit mayroon talagang isang lugar na hindi angkop para sa kaligtasan ng mga nilalang sa God Realm. Ang pagkamausisa ng ating hilagang puwersa tungkol sa sinaunang ilang ay natural dahil sa geographical na relasyon. Halos bawat taon, mag-oorganisa kami ng mga tao na pumunta sa sinaunang ilang para sa pagsasanay. Mag-oorganisa kami ng mga tao na pumunta sa sinaunang ilang para sa pagsasanay. Mas marami kaming nalalaman tungkol sa sinaunang kagubatan sa likod ng hadlang sa kagubatan kaysa sa alam mo sa gitnang banal na kaharian. Ngunit ito ay kamag-anak lamang, dahil ang sinaunang ilang ay talagang masyadong mapanganib. Kahit mag-training kami doon, limited lang talaga yung mga napuntahan namin, kasi hindi naman kami masyadong malalayo. Walang banal na enerhiya ng langit at lupa sa sinaunang ilang. Mayroon lamang ang labis na marahas na kapangyarihan ng ilang, na hindi maaaring makuha at mapino. Kung ito ay magnas ng marahas na kapangyarihan ng ilang, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Sa pagsasalita tungkol sa marahas na kapangyarihan ng ilang, si Zikan God at Demon ay may hitsura ng takot, at halatang sinubukan niya ang kanyang makakaya. Na-curious si Yang Yiyo at nagtanong, anumang kapangyarihan sa mundo, kabilang ang demonyong enerhiya, ay itinuturing na enerhiya na ipinanganak mula sa mundo. Sa teoryang, maaari itong makuha para sa sariling paggamit. Hindi bababa sa nangangailangan ito ng tagapagdala ng pamamaraan at ng mga nabubuhay na nilalang. Ang kapangyarihan ng primitive na kagubatan ay marahas. Imposible ba talagang makuha ito? Mapait na ngumiti si Zikan God at Demon at sinabing, Emperor Yuntian, hindi mo pa nararanasan ang sarili mo, at hindi mo alam kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng primitive na kagubatan. Kung ikaw mismo ang nakaranas nito, malalaman mo na ang kapangyarihan ng primitive na kagubatan ay imposibleng makuha. Masasabi pa nga na ang kapangyarihan ng primitive na kagubatan ay ganap na naiiba mula sa anumang kapangyarihan sa tatlong lupain. Kapag nasipsip, ito ay magiging kasing rahas ng apoy at tubig. Ito ay magiging marahas kaagad, at ito ay magdudulot ng malubhang pinsala sa hindi bababasa, at agad na sisabog sa pinakamasama. Nawala ang kaluluwa, na lubhang nakakatakot. Maraming taon na ang nakalilipas, nang sundan ko ang aking mga nakatatanda sa sinaunang kapangyarihan sa unang pagkakataon, ako ay nag-usisa at hinigup ang isang maliit na tipak ng kapangyarihan ng sinaunang kapangyarihan. Nagsimulang bumagsak ang katawan ko ng diretsyo. Kung hindi dahil sa nagsanib puwersa ang 8 matatanda ng sekta at pinipilit na lumabas sa aking katawan ang tipak ng kapangyarihan ng sinaunang kapangyarihan sa halaga ng aking paglilinang, sisabog na sana ako at namatay sa taong iyon, at hindi sana nawala ang aking kaluluwa.
Ito rin ang nagpabagsak sa akin sa isang bagong antas. Nagsanay ako sa pag-iisa sa loob ng 100,000 taon bago ako gumaling. Napakaraming makapangyarihang Diyos na hindi naniniwala sa kasamaan tulad ko at sinusubukang i-absorb ang kapangyarihan ng sinaunang kapangyarihan at pagkahulog. Huwag kang mag-usisa. Sinabi ni Zikan God at Demon kay Yang Yiyo na puno ng takot ang mukha. Nangangahulugan ito na hindi ka naniniwala sa kasamaan at mamamatay. Pagkatapos nito, idinagdag niya ang isa pang pangungusap, mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, mula nang magsimula akong magsanay ng Taoismo, wala pa akong narinig na sinuman na maaaring sumipsip ng kapangyarihan ng sinaunang ilang at mabuhay. Nagulat si Yang Yiyo. Noong una, gusto niya talagang subukan ito pagkatapos pumasok sa sinaunang kagubatan, ngunit ngayong nakikita niya ang takot sa mukha ni Zikan God at Demon, alam niya na ang ideya niya ay isang pantasya din. Dahil walang makaka-absorb nito, hindi talaga ito magagawa. Napakaraming mga henyo sa buong panahon. Kung magagamit ang kapangyarihan ng sinaunang ilang, dapat mayroong mga talaan. Ngunit walang record sa ngayon, na maaaring mga hulugan lamang na ang kapangyarihan ng sinaunang ilang ay talagang isang lubhang mapanganib na puwersa na hindi maaaring makuha o kontaminado. Kung gayon magiging okay kung hindi ko ito ay absorb. Tanong ni Yang Yiyo. Mabuti kung hindi ko ito ma-absorb sa aking katawan. Sumagot si Zikan God at Demon. Naisip ito ni Yang Yiyo at muling nagtanong, paano kung ito ay isang malakas na tao sa banal na daan? Kung ang isang malakas na tao sa banal na daan ay sumisipsip nito, mayroon ba? Ito. Naantala sandali si Zikan God at Demon at mapait na ngumiti, hindi ako santo, kaya natural na hindi ko alam, ngunit isang bagay ang tiyak, kahit na ang mga santo ay hindi dapat gumamit ng kapangyarihan ng ilang, dahil ang kapangyarihan ng ilang ay ganap na naiiba mula sa enerhiya ng langit at lupa na ating pinag-uugnayan. Ito ay ganap na magkaibang kapangyarihan. Ito ay ganap na magkaibang kapangyarihan sa pagitan ng dalawang sinaunang ito. Malalaman mo kung ano ang nangyayari pagkatapos mong maramdaman ito. Hindi bababa sa nararamdaman ko na ang malalakas na lalaki ng unang antas ng mga santo ay hindi maglakas loob na gawin ito. Sa karamihan, masasabi lang nila na kaya nilang labanan o may kakayahang matuno ang kapangyarihan ng ilang na pumapasok sa kanilang mga katawan, o ang mas maunlad na mga santo ay maaaring mabuhay ng mahinahon sa sinaunang ilang. Tumango si Yang Yiyo at sinabi, bukod sa panganib ng kapangyarihan ng ilang, ano pa ang mayroon sa sinaunang ilang na kailangang bigyang pansin? O mayroon bang anumang buhay na nilalang sa sinaunang ilang? Tumango si Zikan God at Demon at nagsabi, oo, tulad ng isang malupit na kapaligiran. Minsan ang isang tila ordinaryong bugzo ng hangin ay maaaring nakamamatay, o ang tila ordinaryong lupa ay maaaring lumunok ng mga tao, at mayroong liwanag, hindi pangkaraniwan at tila magandang liwanag na lumilitaw. Kapag tiningnan mo ito, maaari itong kumitil ng buhay ng mga tao. Mayroong hindi mabilang na katulad na natural na kapaligiran, na hindi mahuhulaan. Kung tungkol sa mga nilalang sa sinaunang ilang, mayroon ngang ilan, bagamat kakaunti, ngunit maaari silang pumatay ng mga tao, dahil ang sinaunang ilang ay ang pinaka-primitive na estado ng mundo, ang kapaligiran ng mundo, at maraming mga bagay ang ipinanganak sa sinaunang paunang anyo. Kadalasan, ang isang maliit na insekto na kasing liit ng isang kuko ay maaaring pumatay ng mga tao, o marahil ang isang cute na bulaklak na may napakarilag na hitsura ay maaaring pumatay ng maraming tao sa isang iglap, o kahit na marinig ang isang hindi maipaliwanag na tunog ay maaaring mag-alis ng mga kaluluwa ng mga tao sa kanilang mga katawan at mamatay ng hindi malinaw. Mayroon ding mga nagtataasang puno na umiral mula pa noong sinaunang panahon, o ilang sinaunang hayop na nilalamon ang lahat sa isang hininga. Sa madaling salita, sa sinaunang ilang, ang pinakapanganib, sabi ng Purple Chin God at Demon. Natakot din si Yang Yiyo nang marinig niya ito, na talagang lampas sa kanyang imahinasyon. Pagkatapos ay nag-isip siya ng isa pang tanong, at patuloy na nagtanong, dahil ang sinaunang ilang ay napakapanganib, bakit kailangan mong dumaan dito tuwing 10,000 taon? Sinabi ni Purple Chin God at Demon, lahat ng bagay sa mundo ay relatibong. May malalaking panganib, at magkakaroon ng pantay na pagkakataon. Bagamat mapanganib ang sinaunang ilang, isa rin itong paraiso para sa pagsilang ng iba't ibang kayamanan. Hanggat mayroon kang pagkakataon na makilala ang isa o dalawa, ito ay magiging isang malaking tulong sa landas ng paglilinang. Dahil walang mga Diyos sa sinaunang ilang, ito ay naging isang lugar na mayaman sa mga mapagkukunan ng paglilinang. Kung iisipin, walang dumarating, kaya natural na mataas ang tsansa ng pagsilang ng mga likas na kayamanan tulad ng mga banal na gamot at kayamanan, ngunit mahirap makuha ang mga ito. Kapag nalaman mo ang isa o dalawa, ito ay magiging isang malaking benepisyo. Ito ay din. Sabi-sabi na ang sinaunang ilang ay isang lugar na inabandona ng langit, ngunit matagal na ang nakalipas, dahil bahagi rin ito ng banal na mundo, sinasabing may mga sinaunang Diyos na naninirahan sa sinaunang ilang noong unang panahon, ibig sabihin ay mayroong mga relikya ng mga sinaunang Diyos at mga kayamanan ng mga sinaunang Diyos. Kung tutusin, napatunayan na talaga na ito ang kaso. Ang dahilan kung bakit ang ating mga puwersa sa hilaga ay napupunta sa sinaunang ilang kahit na alam nila ang panganib ay dahil natagpuan natin ang mga relic ng mga sinaunang Diyos sa sinaunang ilang, tulad ng tanggu.
Sumang-ayon si Yang Yiu sa sinabi ni Zikan God at Demon, at kinumpirma rin ito ang nalalaman niya tungkol sa sinaunang prehistoric na mundo. Ito ay isang bagay na hindi alam ni Zikan God at Demon. Sa katunayan, matagal na ang nakalipas, ang sinaunang prehistoric na mundo ay bahagi ng God Realm. Ito ang kalupitan ng langit. Pagkatapos ng bawat hindi masusukat na sakuna, ang God Realm ay nakatagpo ng isang malaking sakuna at ilang mga lugar ay nawasak, na ginawang hindi na angkop para sa paglilinang at kaligtasan ng mga Diyos. Kinailangan ni Daozo Hongjun na iwanan ang mga lugar na ito para sa operasyon ng langit. Sa ganitong paraan, nagkaroon ng prehistoric barrier at ang sinaunang prehistoric na lupain. Nag-uusap ang dalawa sa mahinang boses. Bago dumating ang lahat sa prehistoric barrier, tumigil ang Zikan God at Demon sa pakikipag-usap kay Yang Yiu at sinabi sa 13, Lord Domain Lord, ang prehistoric barrier ay halos 100,000 milya ang layo. May tiyang ang thunder sa loob, kaya kailangan mong maging maingat. Maaari kang magtrabaho sa grupo ng dalawa para harapin ang isa't isa. Oo, ito ang pinakamahusay na paraan. Pambihira ang tiyang ang thunder. Dumiretso ito sa Yuanshen at dumaan sa prehistoric barrier. Kailangan din itong gawin ng sabay-sabay. Kung ganoon, pumasok tayo sa prehistoric barrier sa mga grupo ng dalawa. Sumang-ayon ang lahat. Ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay pinili talaga ni Zikan God at Demon na makasama siya. Chapter 3169, mukhang may paparating na showdown. Ang apat na pinuno ng angkan, Zikan God and Demon, Shisan's Shuiwujan, ang Shuiwujan follower na nagpo-protekta sa Saint Demon Spirit Old 7, Yang Xingfu, at Yang Yiu ay isang pangkat ng 9 na tao. Si Yang Yiu ay kasalukuyang isa sa mga tagasunod ni Shuiwujan, ngunit kapag ang dalawang tao ay nasa isang grupo, ito ay likas na asymmetrical. Sa hindi inaasahang pagkakataon, gusto ni Zikan God at Demon na makasama siya sa isang grupo, kaya medyo napahiya si Yang Yiu. Ang kanyang anak na si Yang Xingfu ay makulit at ngumiti sa kanyang ama. Pagkatapos ay narinig niya ang Shuiwujan ni Shisan na nagsabi, Yang Xingfu, ikaw at ako ay nasa isang grupo, at ang dalawa pa sa inyo ay sumusunod kay Elder Zikan. Natanggap ni Shisan ang tagubilin ni Yang Xingfu at direktang hiniling kay Yang Yiu at Old 7 na maging isang grupo kasama si Zikan God at Demon, at direktang hinati at inayos. Kaya, ang Shuiwujan at Yang Xingfu ni Shisan ay nasa isang grupo, ang dalawang tagasunod ni Yang Yiu at Lao Chi at si Zikan Shenmo ay nasa isang grupo, at ang natitirang apat na master ng sekta ay madaling makitungo. Ang mga sect master ng malaki at maliit na mga sekta ng Shenmo ay masayang magkaaway. Bagamat sila ay tila hindi tunay na magkasundo sa bawat isa, na sila ay talagang nagtutulungan sa bawat isa, na sila ay talagang nagtutulungan sa bawat isa, na sila ay tiyak na magkasundo sa isa't isa, na sila ay talagang nagtutulungan sa bawat isa sa bawat araw. Panganib. Walang pagpipilian para sa huling grupo, ang Shenmo Dynasty at Wanmo Chaozong ay nasa isang grupo. Matapos makumplito ang pagpapangkat, nanguna sina Shisan at Yang Xingfu at lumipad patungo sa prehistoric barrier. Ang apat na sect master ay sumunod na malapit sa likuran. Sa wakas, tumingin si Zikan Shenmo kay Yang Yiu at sinabing, Yun Tiandi, umalis na rin tayo. Pagkatapos makapasok sa prehistoric barrier, iyon lang ang magic defense. Well, let's go. Tumanggo si Yang Yiu. Hindi niya ito masyadong inisip. Ang matandang binago ng Holy Demon Spirit na si Lao Chi ay parang anino na sumusunod sa likod ni Yang Yiu at Zikan Shenmo. Hindi nagtagal ay pumasok sila sa prehistoric barrier. Gaya ng inaasahan, ito ay tulad ng sinabi ni Zikan God at Demon. Ito ay hindi isang bahaghari o isang tunay na miasma. Ito ay mas tulad ng magulong fog, at hindi nila magagamit ang kanilang banal na kahulugan. Ang visibility ay hindi hihigit sa 3 metro. Buti na lang, diretso lang sila at mabilis. Ang 100,000 milya prehistoric barrier ay hindi masyadong malayo para sa mga Diyos ng kanilang antas kung walang tiyang ang thunder. Ang pangunahing punto ay ang tiyang ang thunder ay walang mga regular na palatandaan, kaya kailangan nilang maging alerto sa pag-atake ng tiyang ang thunder anumang oras habang lumilipad, at kailangan nilang magdahan-dahan. Boom! Bitik, basag. Pagkapasok ni Yang Yiu, narinig niya ang dumadagendong na kulog, at nakakakita rin siya ng mga kidlat na kumikislap sa kanyang harapan na parang isang grupo ng mga demonyo na nagsasayaw. Medyo nag-aalala pa rin siya sa kanyang anak na si Yang Xingfu at Shisan. Tila nakita ni Zikan God at Demon ang kanyang pag-aalala, at ngumiti at sinabing, hindi kailangang mag-alala masyado si Emperor Yun Tian. Hanggat siya ay mahusay na ipinagtatanggol, hindi niya maiiwasan ang pag-atake ng Tiang ang Thunder. Ang mga Diyos na may hidaw cultivation ay maaaring labanan ito. Matapos marinig ang sinabi ni Zikan God at Demon, tumanggo lang si Yang Yiu. Pagpasok sa magulong kapaligiran ng prehistoric barrier, hindi magagamit ang divine sense, at masyadong mababa ang visibility. Hindi niya makita ang sitwasyon ng kanyang anak na si Yang Xingfu at ng iba pa sa kanyang harapan, at hindi niya sila matutulungan. Maaari lamang niyang ipagdasal na maging matagumpay sila. Bilasan natin ng kaunti, sabi ni Yang Yian kina Zikan Shenmo at Sheng Yaoling Laoqi. Okay. Ito ay ang emperador. Walang duda na siyang ang pangunahing isa sa tatlo. Boom! Bitik. Mag-ingat ka.
Nasa unahan si Yang Yian. Habang siya ay nagsasalita, isang kulog ang umalangaw sa kanyang mga tainga, at isang nakasisilaw na puting liwanag ang nakita sa kanyang paningin. Walang reaksyon, at nakaramdam siya ng pagkabigla sa kanyang katawan. Tinamaan ito ng kulog. Para itong mabigat na martilyo. Ngunit sa kabutihang palad, ang magic defense ay naon-noon pa man, at nasa loob ito ng tolerance range. Talagang tulad ng sinabi ni Zikan Shenmo, ang ganitong uri ng kulog ng tiyangang ay kayang tiisin ng sinumang may kultibasyon ng hidaw. Ang nakakatakot, kung walang depensa, direktang papasok sa katawan ang kapangyarihan ng kulog at aatake sa kaluluwa, na siyang pinakadelikado, kaya hanggat maaga kang gumawa ng maayos na pagtatanggol, walang magiging problema. Ngunit isipin ito, kung gusto mong dumiretso sa 100,000 milya, magkakaroon ng mga pag-atake ng kulog sa daan, at ang mana at mental na enerhiya na natupok ay napakalaki. Talagang mahirap para sa mga walang lakas na lumipad palabas ng prehistoric barrier. Buti na lang at hindi mahina ang mga dumating ngayon. Ang pinakamahinang anak na si Yang Xingfo ay may ika-4 na antas ng paglilinang ng hidaw. Bilang karagdagan, nagising niya ang alaala ng Diyos ng demonyo, kaya dapat magkaroon siya ng paraan upang mailigtas ang kanyang buhay. Sa pag-iisip tungkol dito, hindi na nag-aalala si Yang Yiyo. Boom! Masasabing binomba sila ng kulog ng tiyangang hanggang sa. Kung minsan ay hinahampas sila ng kulog ng daan-daang beses sa loob lamang ng 10 paghinga, ngunit kung minsan ay ligtas sila sa loob ng 1 oras. Ang kulog dito ay talagang walang mga patakaran na mahahanap, at ang magagawa lang nila ay tiisin ito. Sa kasong ito, ang bilis ng lahat ay umabot sa sukdulan sa dulo. Ayon sa pagtatansya ng Zikan God at Demon, aabutin ng 4 na araw para makaalis sila sa prehistoric barrier. Sa katunayan, pagkaraan ng 3 araw, lumipad sila palabas ng prehistoric barrier. Dumating sa sinaunang lupain na kilala bilang abandonadong lupain ng langit. Ho! Bam-antong hininga si Yang Yiyo. Okay lang ba si Shimmer? Tinanong niyang ang kanyang anak na naka-cross-leg para magpagaling. Don't worry, father. Sobra lang ang energy niya. Okay lang. Sagot ni Yang Xingfu. Sa pangkalahatan, ito ay makinis at walang nasugatan, ngunit naubos niya ang labis na enerhiya. Pagkalabas, nabawi nilang lahat ang kanilang mana. Siyempre, lahat sila ay kumuha ng elixir. Walang banal na kapangyarihan sa pagitan ng sinaunang mundo at ng ligaw, tanging ang marahas na ligaw na kapangyarihan, na hindi nila pananggahasang makuha. Si Yang Yiyo, gayunpaman, ay nagpalibot sa Fountain of Youth at nabawi ang kanyang dugo. Sa sandaling ito, tiningnan niya ang mundo sa kanyang mga mata, o ang sinaunang ligaw na mundo. Ito ay talagang iba sa God Realm. Magulong kulay ang langit, hindi maliwanag o madilim. Ang mundo ay nagmistulang mga bundok at ilog. Ngunit malinaw na naramdaman ni Yang Yiyo na ang aura sa pagitan ng langit at lupa ay iba sa God Realm. Ito ay nagbigay sa kanya ng isang napaka-depressed na pakiramdam, na para siyang nasa isang mundong puno ng gravity. Ito ay napakabigat, sinaunang at mga pagbabago, at mayroong isang uri ng patay at malungkot na kapaligiran. Bilang karagdagan, ang mabangis na kapangyarihan na binanggit ni Zikan God at Demon ay talagang puno ng paniniil, na naging dahilan upang mairita ang mga tao. Sa ganitong paraan, alam ni Yang Yian na ang kapangyarihan ng primordial na mundo dito ay hindi magagalaw. Kung padalos-dalos niya itong hinihigop, maaaring magdulot nga ito ng malalaking problema. Noong una, ayaw pa rin niyang tanggapin ito, iniisip na walang kapangyarihan na hindi niya maa-absorb at mapadalisay gamit ang kapangyarihan ni Chen Kun Daoshang. Naisip niya na susubukan niyang i-absorb at pinuhin ito pagkatapos pumasok sa sinaunang primordial na mundo. Ngunit ngayon ay tinalikuran na ni Yang Yian ang ideyang ito. Ang primordial na kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na hindi lamang ito puno ng paniniil, ngunit labis din na nangingibabaw, at tila mas mataas kaysa sa dalisay na langit at lupa chi. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, magiging isang magandang bagay para sa mga practitioner kung ang ilang kapangyarihan ay mas mahusay kaysa sa langit at lupa chi, ngunit ang primordial na kapangyarihan dito ay hindi lamang mataas na antas kundi marahas din, isang uri ng primitive na malahayop na paniniil na nagpatakot sa mga tao. Si Yang Yian ay natural na hindi nang ahas na subukan ang ganitong uri ng kapangyarihan. Sa oras na ito, mayroong isang primordial barrier 3 metro sa likod nila, at sila ay nasa tuktok ng isang burol. Ito ay isang mapanglo na mundo na walang layunin. Ngunit sa kabutihang palad, may layunin na matagpuan sa pagkakataong ito. Maaaring pagsamasamahin ang 6 na sinaunang scroll upang mahanap si Tanggo, at pagkatapos ay natural na magkakaroon ng daliri. Makalipas ang kalahating oras, gumaling ang lahat. Si Yang Yian ay sinenyasan ng 13 na kumuha ng 6 na sinaunang balumbon. Iniunat ng 13 si Shui Wujian ang kanyang kamay at pinagsama ang 6 na sinaunang balumbon. Sa susunod na sandali, isang kumpletong mapa ang nabuo sa nagniningning na liwanag. At lumitaw ang isang gintong liwanag at direktang lumipad sa malayo. Nahanap ko, ang lugar kung saan ang gintong ilaw ay tumuturo ay ang lokasyon ng Tanggo. Sabi ni Shui Wujian ng 13. Sa oras na ito, medyo nasasabik si Yang Yian. Itinuro ng gintong liwanag ang Tanggo, na malamang na ang bayan ng ibong magkahalong buhok.
Nasa tanggo kaya ang may halong buhok. Medyo nasa sabik si Yang Yian. Sa totoo lang, namiss niya talaga ang mixed-haired bird. Sa sandaling ito, hindi niya napigil ang sabihin, kung gayon, huwag kang tumayo dyan, umalis tayo kaagad. Okay, let's set off now. Ang Shui Wujian ng 13 ay likas ding tumugon. Ngunit sa pagkakataong ito, nagulat ang 4 na pinuno ng angkan ng Diyos at Demon Dynasty. Dahil ang pagkakakilanlan ni Yang Yiyo ay isang tagasunod ni Shui Wujian, ngunit sa sandaling ito ay nagsalita si Yang Yiyo na parang naguutos, at si Shisan, ang pagkakatawang tao ni Shui Wujian, ay talagang hindi sinasadyang sumunod sa utos. Ito ay hindi makatwiran. Ang pinuno ng Wanmo Chaozang ay malamig na bamantong hininga at sinabing, paano ka, isang tagasunod, mag-utos sa Domain Master? Mag-utos ka sa amin. Sandaling natahimik ang eksena. Ang 4 na pinuno ay pawang mga hanggal, lahat sila ay mga makapangyarihang tao na umabot sa ikalimang antas ng hidaw. Nakarating na sila dito, at medyo nalilito sila tungkol kay Shui Wujian, at ngayon ay mas lalo pa. Kinaikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at tumingin sa pinuno ng Wanmo Chaozang, pagkatapos ay sinulyapan ang lahat, at dahan-daang sinabi, mukhang kailangan nating ipakita ang ating mga card. Kabanata 3170 Pagpatay ng manok para takutin ang mga unggoy. Habang nagsasalita si Yang Yiyo, isang banal na liwanag ang kumislap, ngunit sa susunod na sandali ay ibinalik niya ang kanyang orihinal na anyo, mula sa isang matandang lalaki hanggang sa isang binata na may pilak na buhok. Ikaw ay. Ang pinuno ng Wanmo Chao sect ay tumingin kay Yang Yiyo at nauuto, at halatang nakilala niya si Yang Yiyo. Walang paraan, dahil nakipag-away si Yang Yiyo kay Emperor Zun, napansin siya ng buong God Realm. Ang banal na paraan ay maaaring kumalat sa buong mundo sa isang imahe lamang. Natural na nakita ng pinuno ng Wanmo Chao sect ang impluwensya ni Yang Yiyo, at masasabi pa nga na ito ay napakalalim. Bilang karagdagan, ang usapin ng pagtatatag ni Yang Yiyo ng angkan ng tao ay may malaking impluwensya, at mahirap na hindi bigyang pansin si Yang Yiyo. Pero hindi ko inaasahan na naging Yang Yiyo pala ang follower ni Shui Wujian. Ano sa lupa ang nangyayari? Napatingin din ang 3 pang leader kay Yang Yiyo. Lahat sila ay mukhang hindi kapanipaniwala, at halatang kilala ng lahat si Yang Yiyo. Hindi natatakot siyang na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa sandaling ito. Gayunpaman, nakapasok na sila sa sinaunang ilang, at hindi kayang baligtarin ng 4 na pinuno ang mundo. Pinatay niya si Shui Wujian, na nasa unang antas ng Holy Dao, hindi pa banggitin ang 4 na tao sa ikalimang antas ng Hidaw. Tumawa siya at sinabing, hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Yang Yian. Nabalitaan ko kayong lahat. Sa katunayan, hindi ko sinasadyang itago ito sa iyo. Nahihirapan lang ako, kaya nangyari ito. Huminto si Yang Yian dito, sumulyap sa 4 na tao, at nagpatuloy, pumunta ako dito para sa lokasyon ng ordinaryong Tang Valley. Nabalitaan ko na kayong lahat ay may mga mapa ng Tang Valley. Nang sabihin niya ito, hindi na nagsalita si Yang Yian, at naintindihan din ito ng 4 na sect master. Mukhang gusto lang ni Yang Yian na makuha ang mapa sa kanilang mga kamay. Pero hindi tama. Paanong si Yang Yian at ang Domain Master na si Shui Wujian ay pinaghalo? At tila kabilang din sa kanila ang Holy Demon Sect, o ang Shuiwu Holy Sect, ang Holy Demon Sect, at Yang Yian ay matagal nang naging isa. Pero, paano naman sila? Kung ikukumpara sa Shuiwu Holy Sect, hindi sila maihahambing, bakit natin sila hahayaang dumating? Ngayon isipin mo, kung alam ko ng mas maaga, ibinigay ko na ang sinaunang balumbon at hindi na sana sumali ang 4 na partido. Mukhang hindi maganda ang kasalukuyang sitwasyon. Hindi kaya gustong saktan sila ni Yang Yiyo. Sa susunod na sandali, ang 4 na pinuno ng sekta ay tumingin lahat sa Shui Wujian ni Shisan. Sabagay, silang 4 ay mga kampan ni Shui Wujian. Hindi mo kami madaya, tama. Gayunpaman, may sinabi si Yang Yiyo na ikinadismaya nilang 4. Ngumiti si Yang Yiyo sa Domain Master na si Shui Wujian at sinabing, Shisan, dapat gumaling kayo ni Laoki. Hindi na kailangang kumilos pa. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, isang eksenang ikinagulat ng 4 na pinuno ng sekta ang nangyari. Oo, Emperador ng Langit. Sa mata ng 4 na pinuno ng sekta, si Shui Wujian at isa pang tagasunod sa tabi niya ay tumugon ng magalang kay Yang Yiyo. Habang nagsasalita sila, isang banal na liwanag ang kumislap sa kanilang buong katawan. Si Shui Wujian ay naging isang babae, at ang tagasunod sa tabi niya ay naging isang banal na liwanag at pumasok sa katawan ng Zikan God at Demon. Ito, nanlaki ang mga mata ng 4 na pinuno ng sekta. Ang Domain Master na si Shui Wujian ay naging isang babae. Ito ay malinaw na. Tumawa si Yang Yian at sinabi sa nakakagulat na paraan, ang 4 na Shui Wujian ay pinatay ko. Ito ang ika-13 banal na espiritu sa ilalim ng aking upuan. Sinabi ito ni Yang Yian nang walang anumang pagtatakip. Pakiramdam niya ay hindi na kailangan pang magpanggap. Sobrang nakakapagod. Ayaw na niyang kumilos. Hindi ba't 4 na tao lang ang nasa ikalimang antas ng hidaw? Hindi ito maaaring baligtarin. At parang naghihinala ang 4 na tao. Maya-maya, mararamdaman nilang may mali.
Sa halip na gawin ito, mas mahusay na ipakita ang lahat ng kanilang mga card. Susunod, naniniwala siya na ang apat na tao ay magkakaroon ng matalinong pagpili. Ang mga salita ni Yang Yian na si Shui Wujian ang pinatay niya ay nagpabago ng husto sa mga mukha ng apat na sect master, at nagulat sila. Ngayon, ang mga pagdududa sa kanilang mga puso ay nalutas na. Bakit ipinatawag sila ni Shui Wujian, ang pinuno ng rehiyon, sa Holy Demon Sect at humingi ng mga sinaunang scroll at iba pa? Kaya ayon, mukhang matagal nang ang pinatay ni Yang Yian si Shui Wujian. Yang Yian, napakatapang mo. Alam mo ba na sa likod ng Domain Master na si Shui Wujian ay ang Yin Yang Daoism? Pumunta ka sa aking Northland para kumilos ng ligaw, ngunit hindi mo alam na sa likod ng aking Northland Demon God Demon Domain ay ang pinakamataas na Yin Yang Daoism. Paano mo kami nalinlang na pumasok sa sinaunang kagubatan? Ano ang gusto mong gawin? Ang pinuno ng Wanmo Chao Sect ay nagsalita na may layuning pumatay. Hehe, kung gusto kitang patayin, matagal na kitang pinatay. Ngayon ay kinakaharap na kita at ayokong mapahiya ka. Pero isa akong taong ayaw sa gulo. Ang anak kong si Yang Xingfo ay mananatili sa Northland, kaya hindi ko intensyon na ipahiya ka. Pero may hiling din. Hanggat sumusumpa kang maglilingkod, ang aking anak na si Yang Xingfo ang magiging pinuno ng Northland sa hinaharap, at mamumuhay ka sa kapayapaan. Direktang sinabi ni Yang Yian ang mga kondisyon o banta sa apat na tao. Ano? Anak niya si Yang Xingfu. Isa pang balita na ikinagulat nila. Ngayon tila ang kamay ni Yang Yian ay nakarating na sa Northland, at siya ay dumating na handa. Pinagbabantaan ka, sa tingin mo ba ay susuko kami? Ang buong Northland Demon God Demon Realm ay teritoryo ng Yin Yang Daoism. Pinatay mo si Shui Wujian, at ngayon ay binabantaan mo na naman kami. Haha, pinapayo ko sa iyo na huwag mangarap. Sa tingin mo ba ay usapan lang ang Yin Yang Daoism? Ang pinuno pa rin ng Wanmo Chao Sect ang nagsalita. Ang dahilan kung bakit siya kumpiyansa ay may kapatid siyang babae sa Yin Yang Daoism, kaya natural na alam niya ang lakas ng Yin Yang Daoism. Naisip niya na ang bagong sumisikat na Daoism ni Yang Yiu ay ganap na hindi maihahambing sa Yin Yang Daoism. Pero, sunod-sunod na tawa ni Yang Yiu. Haha, gusto mo ba akong ilagay sa panganib ng Yin Yang Daoism? Ako ang pinuno ng Central Daoism ng God Realm, at ako rin ang Emperor ng Yunmen Tianting. Pabayaan na ang Yin Yang Daoism, ano ang magagawa ko kahit na dumating ang lahat ng apat na Daoism? Dahil sabik kang mamatay, tutuperin ko ang iyong hiling. Habang nagsasalita siya, kumislap ng berdeng ilaw ang kamay ni Yang Yiu, at ikinaway niya ito sa pinuno ng Wanmo Chao Sect. Naramdaman ng pinuno ng Wanmo Chao Sect na may malinang marinig niya ang hindi pala kaibigang tono ni Yang Yiu, at mabilis niyang ipinagtanggol ang sarili. Sa susunod na sandali, naramdaman niya ang isang berdeng ilaw na gumagalaw sa kanyang paningin, na labis na nakasisilaw, at naramdaman niya ang isang walang kap-ares na puwersa sa kanyang katawan. Sa isang iglap, naramdaman niyang tapos na ang kanyang depensa, at napasigaw siya ng matinding sakit, na sinamahan pa ng dilim ng kamalayan. Sa sandaling kumilos si Yang Yiu, ang lahat sa field ay nakakita lamang ng isang nakasisilaw na berde, at ang buong mundo ay naging isang kulay, at ipinikit nila ang kanilang mga mata nang hindi sinasadya. Lalo na ang natitirang mga pinuno ng Big and Small Gods and Demon Sects at ng God and Demon King na si Wu Junpeng ng God and Demon Dynasty, sa sandaling ipinikit nila ang kanilang mga mata sa ilalim ng nakasisilaw na berdeng ilaw, naramdaman nila ang walang kapantay na presyon sa pagitan ng langit at lupa, na nagpang-inig sa kanilang tatlo. Pagkatapos ay tanging ang sigaw ng pinuno ng Wanmo Chao Sect ang narinig. Sa sumunod na segundo, naramdaman nilang nawala ang liwanag. Nang muli nilang imulat ang kanilang mga mata, nakita nila ang isang pool ng dugo lamang sa posisyon ng pinuno ng Wanmo Chao Sect. Ang hininga na kanilang inilabas ay nagsabi sa kanila na ang pinuno ng Wanmo Chao Sect ay naging isang pool ng dugo at nawala sa mundo. Ang mga mukha ng tatlong tao ay namutla, at ang kanilang mga puso ay kumikilos. Nakita lang nila ang isang sinag ng berdeng ilaw na tumataas mula sa kamay ni Yang Yiu, at hindi nila malinaw na nakita kung paano pinatay ni Yang Yiu ang pinuno ng Wanmo Chao Sect. Grabe! Ang mga naunang chismis na sinaktan ni Yang Yiu ang ninuno ni Julie at pinatay ang emperador ng Chanzhou ay pinalaki. Ngayon ay tila hindi ito kasinungalingan. Si Shui Wujian ay pinatay din ni Yang Yiu. Ngayon ang pinuno ng Wanmo Chao Sect, isang makapangyarihang tao na umabot sa ikalimang antas ng hidaw at kasing kapangyarihan nila, ay direktang pinatay ni Yang Yiu. Ang napakalakas na lakas ay syempre nakakatakot, at ang mas nakakatakot ay hindi nila malinaw na nakita kung paano gumawa ng hakbang si Yang Yiu. Pinagpapawisan ang tatlong tao. Sa sandaling ito, tumawa si Yang Yian, kayong tatlo ay walang dapat ipag-alala tungkol sa anumang bagay. Sinabi ko na ang aking kahilingan ay napakasimple at hindi kita ipapahiya. Basta't sumusumpa ka na igagalang ng Northland ang aking anak sa hinaharap, syempre ang taong ito. Ginagawa niya akong galit sa kanya, dahil hindi ko gusto ang pagbabanta, kaya pinatay ko siya. Ang mga salita niyang ay maliit, ngunit sa pandinig ng tatlong tao mula sa Big and Small Gods and Demon Sect at sa Gods and Demons King Dynasty, ito ay puno ng mga banta. Sa katunayan, ayaw talagang patayin niyang ang apat na tao, ngunit binyantaan siya ng pinuno ng Wanmo Chao Sect ng Yin Yang Daoism,
kaya sumunod siya sa uso at pinatay ang manok para takutin ang unggoy. Tiyak na pamumunuan tayo ng pinuno ng Holy Demon Sect sa hinaharap. Paano pumili ay isang napakasimpleng bagay. Ang natitirang tatlong pinuno ay walang direktang koneksyon sa Yin Yang Taoism. Kapag ang sitwasyon ay mas malakas kaysa sa tao, ang tatlo ay natural na walang pagpipilian. Hindi nila gagawing galitin si Yang Yian. Sa oras na ito, makipagtulungan lamang ng masunurin at gawin ang hinihiling ni Yang Yian. Mamaya na natin pag-usapan ang future. Pagkatapos magmura ang tatlo, katumbas ito ng pagiging ganap na nakatali kay Yang Xingfu, at sa wakas ay ngumiti si Yang nang may kasiyahan. Sa wakas, hindi na niya kailangan pang kumilos. Ayaw na niyang gumawa ng ganoong nakakapagod na trabaho. Pagkatapos nito, sa wakas ay nagtulungan ang lahat at maaaring pumunta sa tanggo ng walang anumang pag-aalala. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.